Invincible Divine Sword Chapter 1611 hanggang 1620. Kinabukasan, nagpatuloy si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa kanilang paglalakbay na parang walang nangyari. Ngunit alam ng lahat na hindi ito walang nangyari. Ang eksena kagabi ay paulit-ulit na pumasok sa isipan ni Lin Yan, Liu Zhenhai at ang Panginoon ng Pamilyang Wu. Ang eksenang iyon ay nagpabago-bago pa rin sa puso ng iilan. Paminsan-minsan, sumulyap sila kay Xiaobai sa ilalim ng upuan ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, kahit na si Senior Bai ay walang kapantay sa kapangyarihang panlaban, mas nag-aalala si Lin Yan kay Yang Xiaotian at Senior Bai nang pumunta sila sa Wanyu City sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, pinatay nina Yang Xiaotian at Senior Bai sina Chen Fuli at Zhang Qi kagabi. Sina Chen Fuli, Zhang Qi at ang iba pang apat ay mga master ng Upper Realm. Ang hakbang na ito ay walang alinlangan na nasakta ng buong itaas na kaharian. Siguradong hindi ito pakakawalan nina Hao Longxian, Zhao Tianxiang, Wang Yu at iba pa. Pagdating nila sa Wanyu City, iyon ang tunay na labanan. Sa daan, kumain at uminom si Yang Xiaotian gaya ng nararapat, at hindi man lang naapektuhan ng nangyari kagabi. Medyo natahimik si Lin Yan nang makita niya ang hitsura ni Yang Xiaotian. Walang sumunod na nangyari. Paminsan-minsan, nakatagpo sila ng ilang mga pag-atake mula sa mabangis na mga hayop, ngunit lahat sila ay hinarap ni Xiaobai o Lin Yan at iba pa. Sa wakas, nakarating ang lahat sa City of 10,000 Realms. Sa oras na ito, may ilang oras pa bago ang City of 10,000 Realms, kaya lahat ay naghintay sa bundok malapit sa City of 10,000 Realms. Habang naghihintay si Yang Xiaotian sa City of 10,000 Realms, sunod-sunod ding dumating ang mga masters mula sa ibang mga sekta at pamilya. Sa hindi kalayuan, sinabi ng isang master, sinabi ni Hao Longxian na kapag binuksan ang City of 10,000 Realms sa pagkakataong ito, hindi makapasok ang ibang tao sa gitnang lugar ng City of 10,000 Realms. Kung wala ang kanyang utos at pag-aproba, kung ang ibang mga tao ay pumasok sa lungsod ng 10,000 kaharian, papatayin niya silang lahat. Nagkatinginan sina Lin Yan, Liu Zhenhai at iba pa at pagkatapos ay tumingin kay Yang Xiaotian. Naka-cross-legged si Yang Xiaotian doon, na may kalmadong mukha, at mahirap sabihin kung ano ang iniisip niya. Hindi nagtagal, ang City of 10,000 Realms ay biglang bumukas ng liwanag, lahat ng formations ay ganap na nabuksan, at ang mga saradong gate ng City of 10,000 Realms ay dahan-daang bumukas. Ang buong misteryosong City of 10,000 Realms ay ganap na nalantad sa harap ng lahat. Tuwang-tuwa ang lahat ng naghihintay sa labas nang makita nilang bukas ang lungsod ng Wanyu. Sila ay nagsaya at sumugod sa lungsod ng Wanyu na parang tubig. Masayang-masaya rin sina Lin Yan, Liu Zhenhai at iba pa, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Xiaotian. Pumasok na rin tayo. Ngumiti si Yang Xiaotian at lumipad patungo sa lungsod ng Wanyu sa Xiaobai. Sinundan ng ilang tao ang karamihan sa Wanyu City. Sa lungsod ng Wanyu, ang mga palasyo ay nagniningning, at ang bawat palasyo ay kahanga-hanga at kahanga-hanga. Ang lahat ay nagmamadali sa bawat palasyo at sinalakay ang mga paghihigpit sa palasyo. Hindi ito pinansin ni Yang Xiaotian at nagpatuloy sa paglipad sa gitnang bahagi ng lungsod ng Wanyu. Si Lin Yan, Liu Zhenhai at ang dalawa pa ay natigilan nang makita nila si Yang Xiaotian na direktang lumilipad patungo sa gitnang bahagi ng lungsod ng Wanyu. Little brother, pupunta ba kayo ni Senior Bai sa central area ng Wanyu City? Nagtatakang tanong ni Lin Yan. Tumango si Yang Xiaotian. Bagaman mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa lungsod ng Wanyu, alam ng lahat na ang palasyo lamang sa gitnang lugar ay may 70 milyong taon ng banal na gamot, 8 beses na makalangit na banal na tubig at Wanyu Divine Stone. Nag-alinlangan si Liu Zhenhai at sinabing, ngunit sinabi ni Hao Longxian na kung wala ang kanyang utos, walang sinuman ang makakapasok sa gitnang lugar ng lungsod ng Wanyu. Ngumiti si Yang Xiaotian, siya, ako, bakit ko susundin ang kanyang utos? Nagpatuloy siya sa paglipad patungo sa gitnang lugar sa Xiaobai. Natigilan sina Lin Yan, Liu Zhenhai at iba pa. Junior ate, paano naman tayo? Tanong ni Liu Zhenhai kay Lin Yan, palagi niyang sinusunod ang pangunguna ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Kinagat ni Lin Yan ang kanyang mga ngipin at sinabing, sumunod tayo. Pagkatapos, sumunod siya sa Nine-Tailed Fox. Nakasunod lang si Liu Zhenhai na may mga ngiping nagngangalit. Saglit na nag-alinlangan ang Panginoon ng Pamilya Wu, ngunit umiling pa rin. Si Lin Yan at Liu Zhenhai ay baliw, hindi siya nang ahas na mabaliw, at pagkatapos ay lumingon sa ibang direksyon. Lumipad si Yang Xiaotian hanggang sa gitnang bahagi ng Xiaobai, at hindi nagtagal ay nakita niya ang malaking parisukat sa gitnang bahagi ng lungsod ng Wanyu. Sa malaking parisukat, may nakatayong malaking estatwa ng isang gawa-gawang hayop. Ang rebeltong ito ng isang mythical beast ay ang estatwa ng King of Beasts of the 10,000 Realms. Ang King of Beasts of the 10,000 Realms ay ang hari ng bilyon-bilyong mabangis na hayop sa 10,000 Realms battlefield, at siya rin ang pinakamalakas na tao sa 10,000 Realms battlefield. Hanggat dadaan ka sa parisukat ng rebulto ng hari ng mga hayop ng 10,000 kaharian, mararating mo ang gitnang lugar ng lungsod ng 10,000 kaharian. Gayunpaman, nang dumating si Yang Xiaotian sa plaza ng City of the 10,000 Realms, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga master na lumilipad mula sa malayo. Ang pinuno ng mga master na ito, tulad ni Chen Fuli at Zhang Qi, ay nakasuot ng gintong banal na baluti. Siya ay si Shu Jia, na nagre-ranggo sa ika-15 sa mga masters ng Upper Realm.
Bagamat si Chen Fuli ay nasa ika-21 sa listahan, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas malala pa rin kaysa kay Xu Jia ng parehong kaharian. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isa-anim, isa-siyam. Pinangunahan ni Xu Jia ang mga eksperto na lumitaw sa itaas ng gitnang plaza. Nang makitang nagmamadali pa rin siyang Xiaotian patungo sa gitnang lugar, sumimangot siya at sinabing, tumigil ka. Kung lalapit ka, mamamatay ka. Lahat ng manggahas na pumasok sa gitnang lugar ng lungsod ng Wanyu ay mamamatay. Ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan para magsalita, at kumalat ang tunog. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, nakita niya siyang Xiaotian na nakasakay pa rin sa Xiaobei patungo sa gitnang plaza. Hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay. Lumubog ang mukha ni Xu Jia, at sasampalin sana niya sinayang Xiaotian at Xiaobei ng palad, ngunit sa oras na ito, biglang lumundag si Xiaobei ng 1,000,000 beses, at ang buong katawan ng puting banal na liwanag ay sumugod sa kalangitan, at ang kalangitan sa itaas ng lungsod ng Wanyu ay maliwanag. Bumagsak ang mga higanteng kuko ni Xiaobei na nakasuporta sa langit. Tiningnan ni Xu Jia ang mga higanteng kuko na sinampal ni Xiaobei, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, ikaw. Si Chen Fuli, Zhang Qi at ang apat pa ay pinatay, syempre narinig niya ang tungkol dito. Umalis. Napaungol siya sa gulat, at ang banal na liwanag sa kanyang katawan ay napasando. Ang mabigat na banal na liwanag ay naging mga banal na rune at pinalapot sa isang banal na hadlang, sinusubukang hadlangan ang maliit na puting kuko. Kasabay nito ang paglipad niya pabalik. Ngunit nang lilipad na sana siya pabalik, bigla niyang nakita na hindi makagalaw ang buong katawan niya. Ang pagtuklas na ito ay nagpasindak kay Xu Jia. Ano ang nangyayari? Naramdaman niya ang kapangyarihan ng pagkakulong at biglang tumingin kay Yang Xiaotian, at sinabing hindi makapaniwala, ikaw ba? Kinulong talaga siya ng batang ito. Hindi siya makapaniwala. Paano siya makulong ng isang Master Realm? Master Realm. Ang kanyang isip ay naghuhumindig, at naalala niya ang mga bagay na nangyari sa mundo arena ng Master Realm, sa kaharian ng liwanag, at sa kaharian ng santo ilang araw na ang nakalipas. Ikaw, malaki ang pagbabago sa kanyang mukha, ngunit sa mga oras na ito, hindi siya masyadong makapag-isip. Nalaglag na ang maliit na puting kuko. Sinunog niya ang sinaunang dugo sa kanyang katawan ng galit na galit at hinimok ang nakatagong kapangyarihan sa dugo. Nais niyang masira ang kapangyarihan ng pagkakulong. Gayunpaman, natakot siya nang malaman niya na kahit sunugin niya ang sinaunang dugo sa kanyang katawan at i-activate ang nakatagong kapangyarihan sa dugo, mapapa-vibrate lang niya ang nakapaligid na puwersa ng pagkakakulong, at hindi niya ito tuluyang mabuksan. Nakikita lamang niya ang pagbagsak ng mga higanteng kuko ni Xiaobei. Bang! Direktang sinampal si Xu Jia sa lupa ng parisukat ng mga higanteng kuko ni Xiaobei. Ang lupa ng Wanyu Central Square ay napakatigas, ngunit nabasag pa rin ito ang isang malaking malalim na hukay. Pagkatapos, muling hinampos ni Xiaobei gamit ang isang kuko, hinampos si Xu Jia sa lupa, at ang iba pang mga master ay sinampal din. Si Lin Yan at Liu Zhenhai, na sumusunod sa likuran, ay natigilan. Nakita lang nila si Xu Jia na sinusubukang pigilan sina Yang Xiaotian at Xiaobei, ngunit direktang sinampal ni Xiaobei. Si Yang Xiaotian ay sumakay sa Xiaobei at nagpatuloy sa paglipad patungo sa gitnang lugar. Nang dumaan sa ulo ni Xu Jia, si Yang Xiaotian ay nanatiling kalmado, pinitik ang kanyang daliri, at isang hindi nakikitang puwersa ang sumabog sa malalim na hukay kung saan naroon si Xu Jia. Nakahiga si Xu Jia sa malalim na hukay at ganap na hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay dilat, puno ng ayaw. Nang makita ni Yang Xiaotian at Xiaobei na nakipag-usap kay Xu Jia at sa iba pa, at pagkatapos ay patuloy na lumipad sa gitnang lugar, sina Lin Yan at Liu Zhenhai ay parehong tuyong bibig. Junior ate, kailangan pa ba nating sumunod? Mahinang tanong ni Liu Zhenhai. Huminahon si Lin Yan at mabangis na sinabi, sumunod ka. Pagkatapos ay sumakay siya sa nine-tailed fox at sumunod. Natigilan sandali si Liu Zhenhai, pagkatapos ay sumunod sa likod ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Matapos makapasok si Yang Xiaotian sa gitnang lugar, lumipad siya sa pinakamalaking palasyo sa gitnang lugar. Sa oras na ito, sa labas ng lungsod ng Wanyu, pinangunahan ni Haolong Xian, Zhao Tianxiang, Wang Yu at iba pang malalaking bilang ng mga Panginoon sa itaas na kaharian ng kanilang mga tropa upang lumipad patungo sa lungsod ng Wanyu. Dahil sa isang bagay sa daan, si Haolong Xian at ang iba pa ay naantala ng ilang panahon. Nang si Haolong Xian ay nagmamadaling pumunta sa lungsod ng Wanyu, ang kanyang mga tauhan ay nagsumbong na sa kanya tungkol kay Xu Jia. Nang marinig ito ni Haolong Xian, nanlamig ang kanyang mga mata, naghahanap ng kamatayan, naghahanap lang ng kamatayan. Pagkasabi noon ay binilisan niya ang pagtakbo. Nakita ito ni Zhao Tianxiang at hindi niya maiwasang magtaka, at siya at si Wang Yu at iba pa ay nagmamadaling humabol. Kuya Hao, anong nangyari? Tanong ni Zhao Tianxiang. May pumasok sa gitnang bahagi ng lungsod ng Wanyu. Sabi ni Haolong Xian na may malungkot na mukha. Narinig ni na Zhao Tianxiang, Wang Yu at iba pa na may talagang hindi pinansin ang utos ni Haolong Xian at pumasok sa gitnang bahagi ng lungsod ng Wanyu. Aksidente ang lahat. Kuya Hao, huwag kang mag-alala, kahit na pumasok siya sa gitnang bahagi, wala iyon. Ang mga paghihigpit ng palasyo sa gitnang lugar ay nakakatakot at hindi normal, at hindi ito isang bagay na maaaring basagin ng mga tao sa mababang mundo na tulad nila.
Sabi ni Zhao Tianxiang. Mas gumanda ang mukha ni Hao Longxian pagkatapos marinig ito. Halos imposible para sa mga tao mula sa mababang kaharian na basagin ang palasyo sa gitnang lugar ng lungsod ng Wanyo. Kahit na bambahin nila ito ng 100 araw, hindi nila ito masisira. Kung nais nilang sirain ito sa loob ng ilang araw, maaari lamang nilang gamitin ang kanilang mga lihim na pamamaraan mula sa itaas na kaharian. Nasaan si Mo Tianquang? Tanong ni Hao Longxian. Dapat pumasok si Mo Tianquang sa lungsod. Sabi ni Wang Yu. I seal off ang Wanyo City at hanapin si Mo Tianquang para sa akin. Hanapin ang mga bagay na inalis niya sa taong iyon. Inulit ni Hao Longxian. Huwag kang mag-alala, Kuya Hao, hindi makakatakas si Mo Tianquang. Hindi nagtagal, si Hao Longxian at ang iba pa ay sumugod sa lungsod ng Wanyo. Ang hukbong dinala niya ay nagsimulang i-seal ang Wanyo City at hanapin ang kinaroroonan ni Mo Tianquang. Nakita ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig na pumasok sa lungsod ng Wanyo na si Hao Longxian iyon, at lahat sila ay umatras sa gulat, umiwas, na natatakot na hindi nila siya maiiwasan. Dumating si Yang Xiaotian sa pinakamalaking palasyo sa gitnang lugar. Ang palasyo ay sakop ng isang pentagonal formation. Ang mga rune sa pentagonal formation ay pawang mga banal na rune, na nagpapalabas ng kapangyarihan ng isang malakas na tao sa kaharian ng mga santo. Pinag-aralan ni Yang Xiaotian ang pentagonal formation. Marahil dahil mayroon siyang marka ng Wanyo, hindi nagtagal ay pinag-aralan niya itong maigi. Sa kawalan ng palad, sabay na nakatatak ang kapangyarihan ng palad sa 5 sulok ng pentagonal formation. Biglang sumiklab ang liwanag ng pentagonal formation at nawala sa isang kisap mata. Si Lin Yan at ang iba ay natigilan. Hindi ba nila sinabi na ang mga paghihigpit sa palasyo sa gitnang lugar ng lungsod ng Wanyo ay mahirap basagin? Little kapatid, nabasag mo ito sa wala pang 20 paghinga. Nang makitang pumasok si Yang Xiaotian sa palasyo, nag-alinlangan sandali si Lin Yan, at sinundan si Liu Zhenhai papasok. Matapos makapasok, si Lin Yan at ang iba pa ay hindi nang ahas na maglakad-lakad o pumasok, lalo pat kunin ang mga bagay ng random. Alam din nila na ang pagkakataon ay kay Yang Xiaotian. Pagkatapos pumasok ni Yang Xiaotian sa palasyo, tulad ng dati, inis kanya ang bulwagan at pumunta sa likod bahay ng palasyo. Ang likod bahay ay puno ng makulay at pambihirang mga gamot. Ang mga gamot na ito ay bihira at mahalaga. Marami sa kanila ay nagmula sa itaas na mundo. Parehong natigilan sina Lin Yan at Liu Zhenhai. Ito ang unang pagkakataon para sa kanila na makakita ng napakaraming bihirang gamot. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nahulog sa itim na gamot sa gitna ng garden ng gamot. 70 milyong taon. Ang itim na gamot na ito ay umabot na sa 70 milyong taon. Ang buong gamot, tulad ng isang itim na perlas, ay naglalabas ng itim na kinang, tulad ng isang itim na emperador na bumababa mula sa itaas na mundo, nakatayo sa gitna ng mga gamot, at ang kinang nito ay nagpapaputi sa mga nakapaligid na gamot kung ihahambing. At malapit na nakakluster sa paligid ng 70 milyong taong gulang na gamot na ito ay 80 milyong taong gulang na gamot. Ang 80 milyong taong gulang na gamot na ito ay mga magaan na gamot, namumulaklak na may mahinang halo ng liwanag, tulad ng 2 Diyos ng liwanag na nagbabantay sa 70 milyong taong gulang na gamot. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum. Natuwa si Yang Xiaotian. Inisip niya noong una na kakailanganin ng kaunting problema upang mahanap ang 70 milyong taong gulang na banal na gamot kapag pumasok siya sa lungsod ng Wanyo sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali ito. Ang hardin ng gamot ay sakop din ng isang malaking hanay ng mga paghihigpit, ngunit ang malalaking hanay ng mga paghihigpit na ito ay walang silbi kay Yang Xiaotian, at mabilis na sinira ni Yang Xiaotian ang malalaking hanay ng mga paghihigpit na ito. Nang malapit nang uminom si Yang Xiaotian ng 70 milyong taong gulang na banal na gamot, biglang, ang palasyo ay gumawa ng malakas na putok at inatake ng isang mapanirang puwersa. Anak, lumabas ka. Ang galit na boses ni Hao Longxian ay umalingaw sa labas. Nadama ng lahat sa lungsod ng Wanyo ang walang katapusang galit ni Hao Longxian. Naramdaman ni Lin Yan at Liu Zhenhai ang walang hanggan na galit ni Hao Longxian at walang hangganang banal na kapangyarihan sa labas, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Narinig ni Xiaobei ang dagandong ni Hao Longxian at masiglang tumayo. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian ang kabilang partido at nagpatuloy sa pagkolekta ng 70 milyong taong gulang na divine medicine. Ang palasyo ay may malaking paghihigpit sa hanay. Aabutin ng hindi bababa sa ilang araw para makrack ito ni Hao Longxian at ng iba pa. Sa loob ng ilang araw na ito, mahahanap at madadala niya ang lahat ng mga bagay sa palasyo. Matagumpay na ininom ni Yang Xiaotian ang 70 milyong taong gulang na divine medicine at inilagay ito sa Dragon Robbery Ring. Pagkatapos ay sinimulan niyang kolektahin ang 80 milyong taong gulang na. Sa labas ng palasyo, nakita ni Hao Longxian na hindi tumugon si Yang Xiaotian, at may mas matinding hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakipagtulungan siya kina Zhao Tianxiang, Wang Yu at iba pa upang masira ang paghihigpit sa palasyo ng buong lakas. Si Hao Longxian ay karapat-dapat na maging isang henyong disipulo mula sa itaas na kaharian. Hindi nagtagal, siya at si Zhao Tianxiang at ang iba pa ay nagtulungan upang i-crack ang isang sulok ng 5-corner array, at pagkatapos ay sinira ang pangalawang sulok. Matapos kolektahin ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga banal na gamot sa garden ng gamot,
patuloy niyang hinanap ang Eightfold Heavenly Dao Holy Water at ang 10,000 Realms Divine Stone. Hindi nagtagal, natagpuan niyang Xiaotian ang malaking array mechanism sa isang sulok ng bulwagan. Sa pagtingin sa pamilyar na malaking array na mekanismong ito, nakatuon siyang Xiaotian sa pag-crack nito. Sa oras na ito, nabasag na ni Haolong Xian at ng iba pa ang ikalawang sulok ng 5-corner array ng buong lakas. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isa sa kanyang mga tauhan ay nagulat kay Haolong Xian na natagpuan niya si Mo Tianquang, ngunit napakalakas ni Mo Tianquang, kaya maaari lamang nilang palibutan siya ngunit hindi siya mahuli. Pupunta ako, sinabi ni Zhao Tianxiang kay Haolong Xian, kukunin ko si Mo Tianquang. Tumango si Haolong Xian, tiwala siya sa lakas ni Zhao Tianxiang. Sinabi niya, hindi natin dapat hayaang makatakas si Mo Tianquang. Pinamunuan ni Zhao Tianxiang ang isang grupo ng mga master na sumibak sa hangin. Ipinagpatuloy ni Haolong Xian, Wang Yu at iba pang mga master ang pangatlong sulok ng pentagonal formation. Siyang Xiaotian ay gumugol ng ilang oras upang basagin ang mekanismo ng pagbuo. Gayunpaman, pagkatapos basagin ang mekanismo ng pagbuo, ang panloob na espasyo ay hindi lumitaw tulad ng inaakala niyang Xiaotian, ngunit isang bote ng jade ang lumitaw. Sa pagtingin sa bote ng jade, bumagal siyang Xiaotian at pagkatapos ay binuksan ito. Biglang umalangaw ang napakalakas at dalisay na banal na espiritong si Qi. Oo naman, gaya ng hula niyang Xiaotian, ito ay ang Eightfold Heavenly Dao Holy Water. At marami, mayroong higit sa 200 subo. Nang umugang ang napakadalisay na Holy Spirit Qi ng Eightfold Heavenly Dao Holy Water, ang buong bulwagan ay napuno ng Holy Spirit Qi, at maging ang Holy Spirit Qi ay umapaw sa bulwagan, na bumubuo ng Holy Spirit Cloud sa itaas ng hall. Si Haolong Xian, na buong lakas na umaatake sa pagbabawal ng palasyo, ay nakita ang Holy Spirit Cloud sa itaas ng bulwagan at nagulat, Eightfold Heavenly Dao Holy Water. Tiningnan ni Wang Yu ang Holy Spirit Cloud na nabuo ng Eightfold Heavenly Dao Holy Water at sinabing, ang bulwagan na ito ay may Eightfold Heavenly Dao Holy Water, dapat mayroong 70 milyong taon ng banal na gamot. Maaaring may Wanyo Shenshi, hindi napigilan ni Haolong Xian at ng iba pa na bumilis muli. Upang masira ang 5-corner formation ng palasyo sa lalong madaling panahon, nilunok pa niya ang elixir na pansamantalang nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ginamit din ni Wang Yu at ng iba pa ang lahat ng kanilang kakayahan. Hindi nagtagal, nabasag nila ang ikatlong kanto. Matapos alisin niyang Xiaotian ang Eightfold Heavenly Dao Holy Water, ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa bulwagan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hinanap niya ang bawat sulok ng bulwagan, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang Wanyo Shenshi. Mukhang walang Wanyo Shenshi sa palasyong ito. Matapos matiyak niyang Xiaotian na wala nang natira, lumabas siya ng palasyo kasama si Lin Yan at iba pa. Sa sandaling lumabas siya, nakita niya si Haolong Xian at ang iba pa na galit na umaatake sa ika-4 na sulok ng 5-corner formation, at malapit na nilang masira ang ika-4 na sulok. Si Haolong Xian ay nakatuon sa pagsira sa 5-corner formation, at biglang nakita siyang Xiaotian at ang iba pa na papalabas ng palasyo, at siya ay natigilan. Anak, pinatay mo sina Xu Jie, Chen Fuli, Zhang Qi at iba pa. Tinitigan ni Haolong Xian siyang Xiaotian na may dugong mga mata, kung mayroon kang lakas ng loob, buksan ang paghihigpit sa pagbuo ng palasyo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, iwinagayway niyang Xiaotian ang kanyang kamay, at ang 5-corner formation na orihinal na sumasakop sa palasyo ay nawala. Haolong Xian man o Wang Yu at daan-daang iba pang mga master, lahat sila ay nagulat. Walang inaasahan na talagang bubuksan niyang Xiaotian ang paghihigpit sa palasyo. Sa di kalayuan, maraming master ang nagtatago sa dilim at nanunood. Ang makitang binuksan niyang Xiaotian ang paghihigpit sa pagbuo ng palasyo ay hindi inaasahan. Sino ang binatang ito? Narinig ko na ang kanyang hayop ay isang banal na hayop ng langit, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay nakakatakot. Maging sina Chen Fuli, Zhang Qi at ang 4 pa ay napatay ng kanyang hayop. Gaano man kalakas ang kanyang halimaw, hindi ito maaaring maging katapat ni Haolong Xian at Wang Yu. Napag-usapan ang lahat. Sa pagkakataong ito, 100 tao mula sa itaas na kaharian ang bumaba, at mayroong higit sa 40 tao sa eksena. Ang 40 taong ito ay nasa tuktok ng ika-10 antas ng santo na may kamanghamanghang lakas sa pakikipaglaban. Bilang karagdagan sa 12-dosenang mga master mula sa itaas na kaharian ng Haolong Xian, mayroong higit sa 300 mga master na sumali sa Haolong Xian. Karamihan sa mga higit sa 300 mga master ay nasa Santo Realm, at marami sa kanila ay nasa ika-10 antas ng santo. Sa mata ng lahat, gaano man kalakas ang fighting power ni Xiao Bai, hindi siya maaaring maging katapat ng daan-daang tao ni Haolong Xian. Nagulat si Haolong Xian at napangisi, anak, mukhang alam mo rin na ang 5-cornered formation na ito ay hindi tayo mapipigilan, kaya buksan mo lang ang 5-cornered formation. Dahil ang bait mo, basta magpakamatay ka ngayon, kaya kung panatilihing buo ang katawan mo. Tumingin siyang Xiaotian kay Haolong Xian, kung magpapakamatay ka ngayon, mapapanatili kung buo ang iyong katawan. Natigilan ang lahat. Tawa ng tawa si Haolong Xian. Siya ay nasa itaas na kaharian. Bilang young master ng pamilya Hao, kahit na maraming malalaking tao ang kailangang maging magalang sa kanya kapag nakita nila siya.
Ngayon ay bumaba na siya sa mababang kaharian, at talagang sinabi ng isang master na pananatilihin niyang buo ang kanyang katawan. Naghahanap ng kamatayan. Nagalit si Wang Yu at akmang sasalakayin si Yang Xiaotian. Hindi na kailangan. Iniunat ni Hao Longxian ang kanyang kamay para pigilan si Wang Yu, ako mismo ang gagawa. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad siya patungo kay Yang Xiaotian. Kahit sino ay makakakita ng galit at pagpatay na layunin sa puso ni Hao Longxian. Sa tuwing hahakbang si Hao Longxian, nanginginig ang buong lungsod ng Wanyo, na parang isang nakakatakot na higanti ang humahakbang ng gusto sa lungsod ng Wanyo. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay tumagos sa kalawakan. Nanginginig ang puso ng lahat. Ang bawat hakbang na ginawa ni Hao Longxian ay parang pagtapak sa puso ng lahat. Maraming mahihinang tao sa Dao Realm ang nagsuka ng dugo. At ang mga nasa Domination Realm ay duguan mula sa lahat ng 7 orifice, takot na takot. Ang katawan ni Hao Longxian ay natatakpan ng mga layer ng banal na apoy, na kulay ube. Sa ilalim ng pagsunog ng mga banal na apoy, ang nakapalibot na espasyo ay lumitaw na isang nakakagulat na black hole. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang kapangyarihan ba ng dugo? Nagulat din ang ilang powerhouse ng Saint Realm na nagtatago sa di kalayuan, anong uri ng kapangyarihan ng dugo ang nakakatakot? Pwede ba? Kay Tian Level Blood, napasigaw sa gulat ang isang powerhouse ng Saint Realm. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang libro, isang bar, isang bar, isang bar. Sa mga Divine Beast, ang Kaitian Divine Beast na may Kaitian level na dugo ay napakabihirang. Ang larangan ng digmaan ng Wanyo ay may daan-daang libong mga kontinente, na malawak at walang hangganan, na may bilyon-bilyong mabangis na hayop. Tanging ang Wanyo Beast King ang may dugong antas Kaitian. At ang bilang ng mga tao na may mga bloodline sa antas ng Kaitian ay mas kaunti pa sa bilang ng mga Divine Beast na may mga bloodline sa antas ng Kaitian. Ang banal na apoy sa katawan ni Hao Longxian ay lumakas, at ang nakakatakot na alon ng init ay ginawang parang hurno ang lungsod ng Wanyo. Tinitigan niya si Yang Xiaotian, anak, karangalan mong mamatay sa ilalim ng kapangyarihan ng aking Kaitian bloodline. Ngayon, ganap kong ilalabas ang aking Kaitian bloodline at sisirain kita at ang iyong hayop. Sa pagsasalita tungkol dito, kumislap siya at pumunta sa harap ni Yang Xiaotian. Bigla siyang sumuntok, at ang puwersa ng kamao ay nasunog ng gininto ang banal na apoy, at sumabog patungo kay Yang Xiaotian. Nang sumuntok si Hao Longxian, naramdaman ng lahat sa lungsod ng Wanyo na parang tinamaan sila ng nakakatakot na puwersa, at nakaramdam sila ng hindi komportable na gusto nilang samukan ng dugo. Nang tamaan ng kamao ni Hao Longxian si Yang Xiaotian, biglang, isang nakakatakot na puwersa mula kay Yang Xiaotian ang sumabog na parang libu-libong bulkan. Boom! Nayanig ang mundo. Maging si Hao Longxian ay sumuray-suray. Pagkatapos, nakita niya ang isang markang nagninangas na may gintong pulang apoy na lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Yang Xiaotian. Nang lumitaw ang markang ito, nagbago ang kulay ng langit at lupa, kumulog at kumikidlat, at sumabog ang malakas na hangin. Ang walang hangganang kapangyarihan ay parang baha ng tubig na bumaha sa langit at lupa. Isang nakakatakot na kalooban mula kay Wanyo ang bumaba sa lungsod ng Wanyo. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ang nakakatakot na kalooban na ito mula kay Wanyo, ang pinakamataas na kalooban. Tumigil ang lahat sa pakikipaglaban. Maging ang mga masters na kumukubkob at pumapatay sa Upper World Medicine God na si Mo Tianquang ay tumigil, at lahat ay nagulat. Nanlaki ang mga mata ni Hao Longxian, ikaw. Ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay natatakpan ng Wanyo Talisman. Sa isang pitik ng kanyang daliri, muling lumitaw sa mundo ang nakakahamak na one-finger flick skill. Natama ng gusto si Hao Longxian, bumagsak ang lahat ng kanyang pag-atake, at ang buong tao ay lumipad pabalik, nabasag sa malayong palasyo, at nahulog sa lupa. Si Hao Longxian ay natangay ng kapangyarihan mula kay Wanyo. Ang mga taong nanunood ng labanan sa malayo ay lumabas lahat mula sa dilim at tuwang-tuwang tumingin kay Yang Xiaotian. It's the Wanyo mark. It's the Wanyo mark. Ang Panginoon ng Wanyo. Ito ang Panginoon ng Wanyo. Tuwang-tuwang lumuhad ang lahat ng malalakas na lalaki, not to His Majesty Wanyo. Ngunit hindi makapaniwalang tumingin si Hao Longxian kay Yang Xiaotian, ikaw si Yang Xiaotian. Mayroon lamang isang tao na maaaring maging Lord of 10,000 Realms bago siya, at iyon ay si Yang Xiaotian. Dahil, sa listahan, si Yang Xiaotian lang ang nauuna sa kanya. Dati, nang pumasok si Yang Xiaotian sa Domination Realm, Enlightenment Realm, at Saint Realm Arena, mayroon na siyang mga pagdududa, ngunit ngayon ay sigurado na siya. Ang mukha ni Hao Longxian ay sobrang pangit. Gayunpaman, habang ang kanyang mukha ay pangit, siya ay may malakas na hangarin sa pagpatay sa kanyang puso, dahil mayroon lamang isang Lord of 10,000 Realms sa 10,000 Realms. Kung gusto niyang maging Lord of 10,000 Realms, kung gusto niyang linangin ang 10,000 Realms Divine Body, kailangan niyang patayin si Yang Xiaotian, at magkakaroon siya ng pag-asa na maging Lord of 10,000 Realms muli. Ano, siya si His Majesty the Dragon Head. Ito ay kanyang kamahalan ng ulo ng dragon. Nang marinig ang mga salita ni Hao Longxian, ang mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig sa malayo ay nagulat. At sina Lin Yan at Liu Zhenhai ay tumingin kay Yang Xiaotian na may pagkagulat na mukha, ang Panginoon ng 10,000 kaharian, ang kanyang kamahalan na ulo ng dragon.
Ang binatang ito na sumama sa kanila sa lahat ng paraan ay talagang ang Lord of the Realm of Death, the Lord of the Sword Realm, His Majesty the Dragon Head. Kinilig si Liu Zhenhai. Oo, ako si Yang Xiaotian. Sabi ni Yang Xiaotian, lumulutang at lumilipad patungo sa Haolong Xian, Wang Yu at iba pa. Napaatras si Wang Yu at ang iba pa sa takot nang makita nilang lumilipad si Yang Xiaotian. Huwag kang matakot. Biglang umungal si Haolong Xian, kahit na siya ang Panginoon ng 10,000 Realms. Naging Lord of 10,000 Realms lang siya at hindi niya ganap na makontrol ang kapangyarihan ng 10,000 Realms. Hindi siya tunay na walang talo. Hanggat hindi niya ganap na makontrol ang kapangyarihan ng 10,000 Realms, mapapatay natin siya. Lahat ay nagsanib puwersa, daan-daang santo tayo, hindi ba natin siya kayang patayin na isang amo? Ang mga salita ni Haolong Xian ay nagpagising kay Wang Yu at sa iba pa. Oo, 100 santo tayo sa tuktok ng ika-10 antas, hindi ba natin siya mapatay na isang master? Huminto din si Wang Yu, na may banal na liwanag na umaalingaw-ngaw sa buong katawan niya, patayin si Yang Xiaotian. Bumukas ang banal na gulong sa likod niya, parang umiikot na Ferris wheel, namumulaklak na may nakasisilaw na banal na liwanag. Nang makita ni Wang Yu na ay condensed ang Holy Wheel, pinakondense din ng ibang Upper Realm Masters ang Holy Wheel, iniunat ang lahat ng kanilang lakas, at bumuo ng isang nakakatakot na Holy Realm. Magkapit kamay, patayin si Yang Xiaotian, sigaw din ng mga Upper Realm Masters na ito. Si Haolong Xian ay lumipad mula sa lupa, galit na hinihimok ang Kaitian bloodline, at isang malaking rebulto ng banal na ninuno ang lumitaw sa kanyang likuran. I have the Kaitian bloodline, and I am the pride of the upper realm. I am praised as the most promising henyo to overpass my Hao family's ancestor. I don't believe that I can kill you, a lower realm ant. Umungol si Haolong Xian, at pagkatapos ay bigla niyang sinuntok muli si Yang Xiaotian, Holy Ancestor Heavenly Feast. Patayin. Habang sumuntok si Haolong Xian, ang mundo ay nanginag, at ang lungsod ng Wanyu ay parang nasa isang bagyo. Sa ilalim ng pag-iilaw ng kanyang kamao, ang mundo ay naging ginto. Kanina lang, hindi ginamit ni Haolong Xian ang kanyang buong lakas, 40% hanggang 50% lang ng kanyang lakas, ngunit ngayon, ganap niyang sinira ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan, itinulak ang lahat ng kanyang lakas sa sukdulan. Nakita siya na may banal na liwanag na umaagos sa buong katawan niya. Ito ay ang kapangyarihan ng banal na katawan. Itinulak din ni Wang Yu at ng iba pa ang lahat ng kanilang lakas sa sukdulan, at sabay-sabay na umatake, alinman sa mga espada o suntok, lahat ay binomba si Yang Xiaotian. Daan-daang mga santo ang sabay-sabay na sumalakay, at kabilang sa kanila, 100 santo ang nasa tuktok ng ika-10 antas. Gaano kalaki ang kanilang kapangyarihan, tulad ng pagsira sa mundo. Sa lungsod ng Wanyo, lahat ay natakot nang maramdaman ang kapangyarihang ito na sumisira sa mundo. Kahit na ang mga master mula sa lahat ng panig na orihinal na nasa sabik kay Yang Xiaotian sa dikalayuan ay natakot. Sa ganoong kapangyarihang sumisira sa mundo, makukuha ba ito ng kanilang Dragon Head Majesty, Wanyo Majesty? Kung hindi, malamang ang kanilang Wanyo Majesty. Mapahamak. Hindi katakataka na ang mga master na ito ay labis na nag-aalala, pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Haolong Xian at iba pa na pinagsama ay masyadong nakakatakot. Sino ang makakalaban sa gayong nakakatakot na puwersa? Sa panunood ng daan-daang tao na pag-atake ni Haolong Xian na sumisira sa mundo, ginamit din niyang Xiaotian ang lahat ng kanyang lakas upang buhayin ang kapangyarihan ng Wanyu Divine Body, at ang kanyang buong katawan ay sumabog sa isang walang kapantay na makinang na liwanag. Ang Wanyu Divine Talisman na tumatakip sa kanyang buong katawan ay ganap na na-activate. Sa gitna ng dagandong ng lupa at langit, bumuhos ang walang katapusang kapangyarihan ng Wanyu at lahat ay nagtipon sa mga kamao ni Yang Xiaotian. Pumutok ang mga kamao ni Yang Xiaotian. Sa sandaling sumuntok si Yang Xiaotian, ang lahat ay nagkaroon ng ilusyon na ang suntok ni Yang Xiaotian ay maaaring pumutok ng butas sa kalangitan. Habang sumusuntok si Yang Xiaotian, pinatitibay ng malawak na kapangyarihan ng Wanyu ang paligid ng oras at espasyo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng daan-daang tao ni Haolong Xian ay masyadong nakakatakot, at maging ang malawak na kapangyarihan ng Wanyu ni Yang Xiaotian ay hindi kayang patatagin ang kapangyarihan ng daan-daang tao ni Haolong Xian. Pinabagal lang nito ang lakas ng pag-atake ng daan-daang tao ni Haolong Xian. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isa-6, isa-9. Tama si Haolong Xian. Si Yang Xiaotian ay naging Lord of the 10,000 Realms hindi pa katagal. Ang kanyang 10,000 Realms Divine Body ay nasa unang antas lamang, at hindi siya tunay na magagapi at hindi mapatay. Hanggat ang kanyang lakas ay sapat na malakas sa isang nakakatakot na antas, maaari pa rin niyang patayin si Yang Xiaotian. Ang puwersa ng kamao ni Yang Xiaotian, mula sa 10,000 Realms Power, ay marahas na bumangga sa kapangyarihan ng daan-daang tao ni Haolong Xian. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Tulad ng pambobomba ng milyon-milyong banal na kulog, ang isipan ng lahat ay umuugong, ang kanilang mga tainga ay naghuhumindig, at ilang mga master na malapit sa gitnang lugar ay tinamaan pa ng malakas at lumipad palabas. Nagulat ang lahat, nayanig ang buong katawan ni Yang Xiaotian, at paulit-ulit siyang umatras, hanggang sa gate ng palasyo. At ang daan-daang tao ni Haolong Xian ay lumipad pabalik sa lahat ng direksyon.
Maliban sa 100 mga banal sa tuktok ng ika-10 antas, ang lahat ng iba ay nahulog sa nakapalibot na mga palasyo, bumulwak ng dugo. Maging si Haolong Xian at iba pang mga santo sa tuktok ng ika-10 antas ay nakaramdam ng pagkulo ng kanilang dugo at nakaramdam ng labis na hindi komportable. Gusto nilang samuka pero hindi nila magawa. Si Haolong Xian, Wang Yu at iba pang makapangyarihang tao mula sa itaas na kaharian ay nabigla. Hindi sila makapaniwala na daan-daang santo ang nagsanib puwersa, at mayroong 100 santo sa tuktok ng ika-10 antas. Lubusan silang dehado nang lumaban sila kay Yang Xiaotian. Imposible, naging Lord of 10,000 Realms ka lang, paano ka magiging invincible? Galit na sabi ni Haolong Xian. Dahan-daang lumakad si Yang Xiaotian at malamig na tumingin kay Haolong Xian, hindi ako matatalo, ngunit sapat na para patayin ka. Kung ang ibang tao ay naging Lord of 10,000 Realms, ang kanilang combat power ay hindi magiging kasing lakas ng sa kanya, ngunit hindi siya ang iba. Dumating si Yang Xiaotian sa harap ni Haolong Xian sa isang iglap. Nang makitang biglang sumulpot si Yang Xiaotian sa kanyang harapan, nagulat si Haolong Xian at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para buhayin ang kapangyarihan ng banal na katawan at Kaitian bloodline. Aatake na sana siya, pero mas mabagal pa rin siya ng kalahating hakbang. Sinuntok siya ni Yang Xiaotian sa dibdib, at ang suntok na ito ay direktang tumagos sa kanyang puso. Ang lakas ng kamao ni Yang Xiaotian ay lumabas mula sa likod ng kanyang puso. Si Haolong Xian ay dumura ng isang subaw ng dugo, bumaril pabalik, at tumagos sa hindi mabilang na mga palasyo. Kahit na ang mga paghihigpit sa palasyo ay hindi ito mapigilan. Si Wang Yu at ang iba pa ay natakot nang makita nila na si Haolong Xian ay walang kapangyarihang lumaban sa harap ni Yang Xiaotian. Siyempre, malinaw sa kanila ang tungkol sa kapangyarihang panlaban ni Haolong Xian. Sa kanilang opinyon, si Haolong Xian, na sumupil sa kaharian, ay ganap na hindi magagapi sa mababang kaharian. Ngunit ang gayong pag-iral ay madaling natangay ni Yang Xiaotian, at walang kapangyarihang lumaban. Ang isang santo ng ika-10 antas sa itaas na kaharian ay umungal ng galit, ang kanyang buong katawan ay namaga ng 10,000 beses, at agad na naging kasing laki ng isang higanteng bundok, at biglang sinuntok si Yang Xiaotian. Ang galit ng lupa, habang sumusuntok siya, yumanig ang lupa, at hindi mabilang na puwersa ng lupa ang lumundag at nagtipon sa kanyang mga kamao. Ang Panginoon sa itaas na kaharian ay ang ika-4 sa listahan. Isa rin siyang sikat na tao sa itaas na kaharian. Siya ay labis na nahihiya na tanggayan ni Yang Xiaotian, isang tao mula sa mababang kaharian. Nang sumuntok siya sa harap ni Yang Xiaotian, biglang bumagal ang lakas ng kanyang kamao at tuluyang tumigas doon. Hindi mapatatag ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng daan-daang tao, ngunit ganap na posible na patatagin ang isa sa kanila. Sa sandaling tumigas ang kabilang partido, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at biglang kumislap ang isang nakasisilaw na liwanag ng espada, at ang ulo ng santo ng ika-10 antas sa itaas na kaharian ay itinapon sa hangin. Pagkatapos, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nanlamig, at ikinaway niya ang kanyang kamay at pinasabog ang kanyang ulo. Ang galit ng lupa. Ang galit ng lupa ay walang silbi. Nang makitang madaling malutas ni Yang Xiaotian ang isang santo ng ika-10 layer, ang iba pang mga santo ng ika-10 layer ay namumutla, na may hindi nakukuhang takot sa kanilang mga mata. Sila ang pagmamalaki ng matataas na mundo, ngunit kapag nahaharap sa kamatayan, walang sinuman ang hindi natatakot. Patayin si Yang Xiaotian. Magsanib puwersa tayong muli. Kung hindi natin papatayin si Yang Xiaotian, mamamatay tayong lahat. Umungol si Haolong Xian, at pagkatapos niyang magsalita, muling sumikat ang banal na liwanag sa kanyang katawan. Ang kanyang banal na liwanag ay parang isang halo, patuloy na kumakalat, at walang hangganang banal na kapangyarihan ang lumipas. Patayin. Golden Saincy of Furry Feast. Sinuntok niya ang magkabilang kamao. Isang gintong banal na anino ng 100,000 talampakan ang natipon sa likuran niya. Ang banal na kapangyarihan ay parang dagat, at ang kapangyarihan ng kamao ay yumanig sa mundo. Muli ring sumalakay si Wang Yu at iba pang mga santo ng ika-10 layer. At iyong iba pang mga banal na malubhang na sugatan na maaaring kumilos ay sinubukan din ang kanilang makakaya. Lumaban, lumaban, lumaban. Isang santo ng ika-10 antas ang umungal, at ang enerhiya ng espada sa kanyang katawan ay parang dagat, na binobomba si Yang Xiaotian. Daan-daang mga santo master ang muling nagsanib puwersa, at ang kanilang lakas ay mas malakas pa kaysa sa unang pagkakataon. Sa unang pagkakataon, kahit sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya, hindi talaga sila lumaban ng gusto, ngunit sa pagkakataong ito, ipinaglaban nila ang kanilang buhay. Maging ang lahat ng nakatagong kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay naisaaktibo. Ang buong katawan ng banal na liwanag ni Yang Xiaotian ay lumundag din, at ang madilim na imahe ng Dharma sa mundo at ang maliwanag na imahe ng Dharma ng mundo ay lumitaw sa kanyang likuran. Sa pagkakataong ito, ang madilim na imahe ng Dharma sa mundo ay hindi na 100,000 milya, at ang maliwanag na imahe ng Dharma sa mundo ay hindi na 100,000 milya. Ngunit ito ay lumampas sa 100,000 milya. Ang malawak at walang hanggan na kapangyarihan ay lumabas mula sa dalawang larawan ng Dharma sa mundo. Sa ilalim ng buong paghihimok ni Yang Xiaotian, ang dalawang larawan ng Dharma sa daigdig ay sumambulat ng walang katulad na liwanag.
Mula nang siyang Xiaotian ay naging Panginoon ng 10,000 kaharian, hindi niya kailanman ginamit ang dalawang larawang Dharma sa daigdig ng buong lakas, ngunit sa sandaling ito, sa wakas ay ginamit niya ang dalawang larawang Dharma sa daigdig ng buong lakas. Nang ibigay niyang Xiaotian ang lahat ng kanyang lakas upang buhayin ang kapangyarihan ng dalawang makamundong imahe ng Dharma, ang madilim na ambon na bumabalot sa madilim na makamundong imahe ng Dharma ay tuluyang nawala, na inihayag ang tunay na anyo ng madilim na makamundong imahe ng Dharma. Isang Chaos Demon Kun na tumakip sa langit at lumitaw ang araw sa harap ng lahat. Ang Chaos Demon Kun ay orihinal na hari ng Chaos Divine Beasts, at itong Chaos Demon Kun ay iba sa maraming Chaos Demon Cons. Ang Chaos Demon Kun na ito ay may 1,000 pares ng mga mata na parang impyerno sa buong katawan nito. Ang bawat pares ng mga mata ay tila nagbubunga ng kapangyarihan ng 10-10 milyong demonyong impyerno. Chaos Thousand Eyes Demon Kun. Nagulat si Wang Yu, paanong Chaos Thousand Eyes Demon Kun? Chaos Thousand Eyes Demon Kun, ito ang pinakamakapangyarihang Chaos Beast sa mundo. Light Heavenly Emperor. Tumingin si Hao Longxian sa Light Heavenly Emperor sa likod niyang Xiaotian sa takot. Ang matandang lalaki, si Light Heavenly Emperor, ay talagang nakaligtas sa ganitong paraan. Tulad ng pagkagulat ni Wang Yu, Hao Longxian at iba pa, ang libong mata ng Chaos Thousand Eyes Demon Kun ay nagpaputok ng libu-libong dugo red light beam. Hinawakan ng Emperor of Light ang Heavenly Sword sa kanyang kamay at sinaksak ng espada sina Hao Longxian, Wang Yu at iba pa. Ang umaalon at walang talo na kapangyarihan ng liwanag ay tila tumagos sa lupa. Ang 12 dakilang banal na katawan na lumalaban sa langit at 20 milyong taong divine ring niyang Xiaotian ay sabay na naisaaktibo. Sabay sabog ang mga kamao niya. Ang walang hanggan na kapangyarihan ng 10,000 realms at ang lahat ng kanyang sariling kapangyarihan ay natipon sa kamao ng kanyang mga kamao, nakaharap sina Hao Longxian, Wang Rui at iba pa. Isang malakas na putok ang yumanig sa kalangitan. Ang gitnang lugar ng City of 10,000 Realms ay nabuksan. Ang kakila-kilabot na kapangyarihan sweep. Tinatangay ng hangin ang lupa. Ang mga nakapalibot na palasyo ay patuloy na gumuho. Naramdaman ni Hao Longxian, Wang Yu at iba pa na ang kanilang buong katawan ay tinamaan ng malaking puwersa at muling natangay. Ang ilang mga santo na malubhang nasugatan ngayon lamang, ang ika-7, ika-8, at maging ang ika-9 na antas, ay direktang binasag hanggang sa dulo ng lungsod ng 10,000 kaharian, ang kanilang mga katawan ay nabasag, at sila ay hindi malayo sa kamatayan. Bagamat nasa mas magandang sitwasyon sina Hao Longxian, Wang Yu at iba pa, nahulog din sila sa mga guho ng palasyo at dumura ng isang subaw ng dugo. Maraming mga masters mula sa itaas na kaharian ang tumingin kay Yang Xiaotian, at hindi nila maitago ang takot sa kanilang mga mata. Walang pagkakamali, basahin lang ito sa 6 hanggang 10 bookbar. Tanging kapag nakaharap mo na talaga ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian ngayon, mauunawaan mo kung gaano katakot si Yang Xiaotian, na kumokontrol sa kapangyarihan ng 10,000 realms, ngayon. Bukod dito, ang Dharma ng langit at lupa na pinalapot ni Yang Xiaotian ay talagang lumampas sa 100,000 milya. Dati, hindi ba sinabi na ang Dharma ng langit at lupa ni Yang Xiaotian ay 100,000 milya? Paano na ngayon ay lampas na sa 100,000 milya? Hindi kaya maaaring patuloy na lumago ang Dharma ng langit at lupa ni Yang Xiaotian. Anong uri ng Dharma ng langit at lupa ito? Ang isang Upper Realm Master ay hindi maiwasang magtanong sa takot. Narinig lamang nila ang tungkol sa hari ng Hanyuan, ngunit hindi pa nila narinig kung ano ang Dharma ng langit at lupa na higit sa hari ng Hanyuan. Ang malampasan ng hari ng Hanyuan ay si Wuji. Malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Wuji Dharma ng langit at lupa. Bamulong ang lahat, ang kapangyarihan ni Wuji. Walang hanggan at walang katapusan. Nawasak ang 10,000 realms. Ikinaway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay sa lakas ng pagsuporta sa kalangitan, at ang hindi mabilang na matutulis na spike na pinalapot ng kapangyarihan ng 10,000 realms ay bumagsak, na sumasakop sa lahat ng espasyo sa paligid ng Hao Longxian, Wang Yu at iba pa. Sina Hao Longxian, Wang Yu at iba pa ay tumingin sa ulan ng hindi mabilang na matutulis na spike, at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Ang banal na liwanag sa kanilang mga katawan ay mabigat na itinukod, na bumubuo ng sunod-sunod na defensive barrier, at sumigaw, lahat ay nagsanib puwersa upang suportahan ang depensa. Sinuportahan ng lahat ang Holy Power Defense Barrier ng buong lakas. Sa malakas na putok, hindi mabilang na matutulis na spike ng kapangyarihan ng 10,000 realms ang sabay na tumama sa mga defensive barrier na ito. Ang defensive barrier ay parang isang malaking lobo na agad na sumabog. Sina Hao Longxian, Wang Yu at iba pa ay tumingin sa mga bumabagsak na matutulis na spike, at sa gulat ay dinurog nila ang Escape God Talisman. Gayunpaman, natagpuan nila na ang nakapalibot na oras at espasyo ay talagang pinatibay. Ito ay walang silbi kahit na dinurog pa nila ang mga Escape God Talismans. Biglang, ang mga matutulis na spike ng kapangyarihan ng 10,000 realms ay tumakip sa lahat. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang 10,000 realms na matutulis na spike ay bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay huminto ang 10,000 realms na matutulis na spike, at sa alikabok na lumilipad sa buong kalangitan, lahat ay tumingin at nakakita ng maraming pool ng dugo at laman sa lupa. Maliban sa mga santo na nasa tuktok ng ika-10 antas at napakaliit na bilang ng mga santo sa ika-10 antas, lahat ng iba pa ay nawasak.
Maging ang mga hindi namatay ay may libu-libong butas sa buong katawan. Naglakad si Yang Xiaotian patungo sa Haolongxian, para lamang makita na si Haolongxian ay sumabog ng hindi na makilala, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga butas ng dugo sa buong katawan niya. Kahit naganap na niyang na-activate ang defense formation ng Golden Divine Armor sa kanyang katawan, hindi pa rin niya napigilan ang matutulis na spike na pinalapot ng kapangyarihan ng 10,000 Realms. Dumating si Yang Xiaotian sa harap ni Haolongxian, pinutol ang 10,000 Realms blade sa kanyang palad, at nilaslas pababa sa leeg ni Haolongxian. Sa pagtingin sa Blade of One Use Blade na si Yang Xiaotian, naramdaman ni Haolongxian ang hininga ng kamatayan, ang takot ay nabaon sa kanyang puso, at nagsimulang kumalat ng tuloy-tuloy. Siya ay tumatakbo sa pamamagitan ng santuwaryo at condensed sa isang itim na pagong. Ang Talam, sa parehong oras, ay galit na sinabi, Yang Xiaotian, namatay ako, ang buong 10,000 dumi na larangan ng digmaan ay inilibing. Ang buong larangan ng digmaan ng Wanyu ay inilibing. Ang mga salita ni Haolongxian ay nagpang-inig sa lahat. Ang ilang malalakas na tao na nakauunawa sa kapangyarihan ng pamilya ni Hao ay mas nabigla. Ang mga salita ni Haolongxian ay hindi lamang nagsasalita, ngunit dahil ang pamilya Hao ay may ganitong lakas. Gayunpaman, ang talim ni Yang Xiaotian ay patuloy na naghiwa, nagpatuloy sa pagputol, pinutol ang huling depensa ni Haolongxian, at patuloy na pinutol ito. Sa oras na ito, binibigyang pansin ng dalawang Upper World Messenger na nangaral sa labanan ng Wanyu ang mga pagbabago sa listahan. Nang makita nila ang ika-4 na ranggo ng Upper Bounds, biglang lumabas sa listahan ang pangalan ng Upper World. Nang mawala sila, nagbago ang kanilang mga mukha. Anong nangyayari? Namatay si Wang Jie. Kanina, nahulog sina Chen Fuli, Zhang Qi at iba pa, at nagulat sila at nag-alinlangan. Ngayon kahit si Wang Jie ay namatay. Ang larangan ng digmaan ng Wanyu ay ganap na mali. Solemn na ang mukha ng matabang mensahero na si Lin Yang. Sa lakas at lakas ng pakikipaglaban ni Wang Jie, hindi ito dapat bumagsak. Kahit na ang pinakamatibay na pag-iral ng Wanyu Battlefield sa Wanyu Battlefield ay hindi posible. Gayunpaman, namatay si Wang Jie. Sino ang pumatay kay Wang Jie? Si Sun Feng, ang payat. Sa sandaling ito, biglang, nakita nila ang pangalan ni Haolongxian, na pumangalawa sa listahan ng rangkang, at naging mas madidilim. Si Lin Yang at Sun Feng ay wala pang oras para magulat. Biglang, ang pangalan ni Haolongxian ay parang Wang Jie lang ngayon, at tuluyan na itong nawala sa listahan. Mukha namang matamlay ang dalawa. Haolongxian, patay, patay. Intersection. Namatay si Haolongxian. Paano naging ganito? Sabi ni Lin Yang. Si Haolongxian, ang pamilyang Hao, at ang Panginoon, ang kapangyarihan ng labanan ay walang kapantay, at dumating sa mas mababang mundo upang lumahok sa labanan ng Wanyu, at namatay sa larangan ng digmaan ng Wanyu. Sa lakas ng pakikipaglaban ni Haolongxian, ito ay ganap na hindi magagapi sa larangan ng digmaan ng Wanyu, ngunit paano ka mamamatay? Pinakiramdaman ng dalawa ang kanilang utak. Patay na si Haolongxian, siguradong malaking bagay ito. Maaari nilang isipin ang mga eksena ng pamilya Hao at ang mga Panginoon ng pamilyang Hao na galit matapos malaman ang balita. Ngunit pagkatapos ay nakita ng dalawa na si Wang Yu, na pumangatlo sa listahan, ay kasunod ni Haolongxian, at ang pangalan ay sumabog at tuluyang nawala sa listahan. Isa pa, intersection. Bagamat hindi si Wang Yu ang Panginoon ng pamilya Wang, isa rin siya sa mga pinakamahusay na talento sa nakababatang henerasyon ng pamilya Wang. Kaagad pagkatapos, nakita ng dalawa na ang mga pangalan sa listahan ay patuloy na sumasabog, at sila ay patuloy na nawala sa listahan, at sila ay halos malakas mula sa itaas na hangganan sa pagkakataong ito. Matapos mawala ang pangalan ng 12 ng malalakas na lalaki sa itaas na mundo, hindi ito tumigil, at ang pangalan ay patuloy na sumabog. Hindi gaano, higit sa 300 malalakas na lalaki ang bumagsak. At sila ay malakas na mga tao ng mga banal. Sa listahan, nagkaroon ng maikling puwang. Si Lin Yang at Sun Feng ay natigilan at walang laman ng isip. Napakaraming beses ding ginanap ang larangan ng digmaan ng Wanyu, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Kahit na mayroong isang malakas na tao na malakas sa labanan ng Wanyu, ang pagkakaroon ng 10 mabigat na kaharian ng mga santo ay bihirang bumagsak. Kahit na mayroong 10 pag-iral ng mga santo, halos walang mga santo sa tuktok. Ngayon, nahulog na ito sa tuktok ng daan-daang mga santo. At ito ay isang maikling panahon. Sa gitnang lugar ng lungsod ng Wanyu, tiningnan ni Yang Xiaotian sina Haolongxian, Wang Yu at iba pa, at kumaway gamit ang isang kamay, lumipad palabas sa kaguluhan at apoy, at ganap na sinunog si Haolongxian at ang mga bangkay sa abo. Sa puntong ito, si Haolongxian at ang iba pa ay tuluyan ng nawala sa langit at lupa. Kaagad, inalis ni Yang Xiaotian ang lahat ng artifact sa kalawakan ni Haolongxian at iba pa. Ang malalakas na nasa malayo ay naglakas loob na lumapit, at sa katuwang-tuwa na lumuhod. Si Lin Yan na nagtatago sa palasyo, lumabas din si Liu Zhenhai para saludo kay Yang Xiaotian. Hiniling ni Yang Xiaotian na tumayo ang lahat, at pagkatapos ay tinanong si Lin Yan, Sister Lin, ano ka? Kamahalan, okay na kami. Umiling si Lin Yan. Bagamat ayos lang, mahirap siyang pakalmain. Ngayon lang, namatay siya sa harap niya, ngunit daan-daang mga santo ang malakas, at marami sa kanila ang sumikat ng mga santo.
Iyon ang tuktok ng pantas, kahit saang mundo naruroon ang mundo ang pinakamakapangyarihang pag-iral. Nang marinig ang pagtawag ni Lin Yan sa kanyang sarili, tumawa siyang Xiaotian, tinatawag pa rin ako ni Sister Lin na medyo mabait sa aking nakababatang kapatid na lalaki. Natigilan si Lin Yan at tumawa, hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan noon, ngayon alam ko na, saan ako mangangahas. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Napakamot din ng ulo si Liu Zhenhai dahil sa kahihiyan. Ngumiti siyang Xiaotian at sinabi sa malalakas na partido, ang lahat ay nakakalat. Pagkatapos ay hayaan ang lahat na makahanap ng kanilang sariling mga pagkakataon. Oo, kamahalan. Ang karamihan ng tao ay hindi nang ahas na lumabag sa kanyang buhay, nang may paggalang, at siya ay naghiwa-hiwalay. Matapos mawala ang mga tao, ipinagpatuloy niyang Xiaotian ang pag-crack sa malaking pormasayo ng palasyo upang makita kung mahahanap niya ang lahat ng mga Diyos. Gaya ng sinabi ni Hao Longxian, hindi na talaga siya matatalo ngayon. Kailangan din niyang hanapin ang Wanyu Sheshi para maitaas ang Wanyu God sa lalong madaling panahon. Habang siya ay mas malakas siya, mas malakas niyang kontrolin ang kapangyarihan. Sinubukan din ni Lin Yan at Liu Zhenhai na basagin ang ilang mga sistemang ipinagbabawal sa palasyo at humanap ng sarili nilang mga pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw, nabasag niyang Xiaotian ang maraming mga palasyo sa gitnang lugar, ngunit 12-dosenang libong Diyos lamang ang natagpuan. Kung tungkol sa mga banal na bagay ng paglikha ng langit, wala sa kanila ang natagpuan. Sa pagtingin sa 12-dosenang mga Wanyu Divine Stone sa kanyang kamay, umiling siyang Xiaotian. Ang 12-dosenang mga Wanyu Divine Stone na ito ay walang silbi. Kung gusto ng kanyang Wanyu Divine Body na makapasok sa ikalawang antas, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 100 Wanyu Divine Stones. Pagkatapos, hinanap muli niyang Xiaotian ang bawat sulok ng lungsod ng Wanyu, ngunit wala pa rin siyang nakitang mga Wanyu Divine Stones. Habang hinahanap ang Wanyu Divine Stones, hinanap din niyang Xiaotian sina Meng Bingzhou, Chonen Jimo at iba pa, ngunit hindi niya nakita sina Meng Bingzhou, Chonen Jimo at iba pa. Bukod dito, ang mga tao ng pamilya Meng, ang Sword Realm, at ang mga Masters ng Death Realm ay hindi natagpuan. Nagdulot ito ng pagkalito at pagkabalisa niyang Xiaotian. Sa teorya, sa napakaraming master mula sa pamilya Meng, sa Sword Realm, at sa Death Realm na lumalahok sa Wanyu War, imposible para sa lahat na maging napakalayo mula sa Wanyu City. Sa pagkakataong ito, nang mabuksan ang lungsod ng Wanyu, napakaraming mga master mula sa pamilyang Meng, ang Sword Realm, at ang Death Realm ay hindi nagpakita, na medyo abnormal. Bukod dito, maraming mga masters tulad ni Mo Wuge, ang Grand Ancestor ng Tiandao Holy Academy, at Liu Zhan, ang Dean ng Tiandao Holy Academy, ang hindi nagpakita. Pagkatapos, hiniling niyang Xiaotian sa lahat ng nasa lungsod ng Wanyu na magtanong at hanapin ang balita at kinaroroonan ni Meng Bingzhou, Chang Genjimo at iba pa. Gayunpaman, hindi niya nalaman ang balita at kinaroroonan ni Meng Bingzhou, Chang Genjimo at iba pa, ngunit nalaman niya na ang Diyos ng gamot na si Mo Tianquang mula sa itaas na kaharian ay nakuha ni Zhao Tianxiang at ng kanyang grupo ng mga masters. Nang malaman na si Mo Tianquang ay nahuli ni Zhao Tianxiang at iba pa at tumakas sa silangan, may sinabi sinayang Xiaotian at Lin Yan at agad na sumakay kay Xiaobai upang habulin siya sa silangan. Nang hinahabol niyang Xiaotian si Zhao Tianxiang, ang Diyos ng gamot sa itaas na mundo, sa ilalim ng lupa ng isang bundok, malamig na tiningnan ni Zhao Tianxiang ang Diyos ng gamot ng nasa itaas na mundo, ibigay ang mga bagay mula sa taong iyon. Malamig na tumawa ang medicine god ng upper world, Zhao Tianxiang, ang iyong pamilya Zhao ay napakahusay, hindi ba? Kahit napatayin mo ako, hindi mo makukuha ang bagay na iyon. To tell you the truth, nakalimutan ko pa nga kung saan ko itinago ang bagay na iyon noon. Si Zhao Tianxiang ay naglabas ng isang itim na kutsilyo at sinabing, huwag kang mag-alala, ipaalala ko sa iyo kung saan ito nakatago mamaya. Ang itim na kutsilyo sa kanyang kamay ay natatakpan ng mga runang dugo, at ang mga runang dugo na ito ay kumikiliti tulad ng mga uod ng dugo. Sa pagtingin sa itim na kutsilyo sa kamay ni Zhao Tianxiang, nagbago ang mukha ng Medicine God of the Upper Realm, knife na lumalamon sa kaluluwa. Oo, kutsilyong lumalamon sa kaluluwa. Inalog-alog ni Zhao Tianxiang ang kutsilyong lumalamon sa kaluluwa sa kanyang kamay, at bigla itong sinaksak sa dibdib ng Medicine God of the Upper Realm, at ngumiti ng mapait, hindi mo pa na-enjoy ang lasa ng lumalamon sa kaluluwa ng kutsilyong lumalamon sa kaluluwa sa loob ng maraming taon, sa pagkakataong ito, hahayaan kitang tamasahin ito ng sapat. Habang sinasaksak niya ang dibdib ng Medicine God of the Upper Realm, ang Soul Devouring Knife ay naglabas ng mga pattern ng magic na pulang dugo, tulad ng isang uod ng dugo, patuloy na kumikiliti at nagbubutas sa dibdib ng Medicine God ng Upper Realm, at pagkatapos ay nag-drill sa dugo at maging sa bone marrow ng Medicine God ng Upper Realm. Ang Medicine God of the Upper Realm ay biglang namutla at patuloy na umaagos ang pawis sa kanyang noo. Gayunpaman, naikuyom niya ang kanyang mga kamao at hindi kailanman gumawa ng ingay. Nang makita ito, inilabas ni Zhao Tianxiang ang kutsilyong lumalamon sa kaluluwa sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinaksak ito sa dibdib ng Medicine God of the Upper Realm, Hold mo, gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtitiis. Tahimik ang gabi, huminto sinayang Xiaotian at Xiaobai sa ibabaw ng isang bundok.
Ilang araw na siyang naghahabol, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang mga anino ni Zhao Tianxiang at ng Medicine God of the Upper Realm. Gayunpaman, ang larangan ng digmaan ng Wanyo ay malawak at walang hangganan. Kung gusto niyang mahanap si Zhao Tianxiang, parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Sa makatuwid, inutusan niyang Xiao Tian ang lahat na hanapin ang kinaroroonan ni Zhao Tianxiang, ang Medicine God ng Upper Realm at iba pa. Siyempre, naroon din ang kinaroroonan ni Meng Bingzo, ang pamilyang Meng, ang Realm of Death, at ang Sword Realm. Hayaan ang lahat na magulat sa kanya sa sandaling magkaroon sila ng balita tungkol kay Meng Bingzo, ang Demon of Everlasting Hate at iba pa. MS Meng, nasaan ka? Tiningnan niyang Xiao Tian ang malawak na gabi ng larangan ng digmaan ng Wanyo. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpa siya siyang Xiao Tian na hanapin ang kayamanan ng Sun God Clan Strongman na binanggit ng Young Master ng pamilya Zhou. Ang kayamanan ng Sun God Clan Strongman ay malapit sa Wanyo City, na hindi dapat malayo dito. Kaya, hinanap niyang Xiao Tian ang kayamanan ng malakas na Sun God Clan. Sa araw na ito, pumunta siyang Xiao Tian sa kalangitan sa ibabaw ng isang lugar ng dagat. Nitong mga nakaraang araw, hinanap niya ang lahat ng lugar malapit sa lungsod ng Wanyo. Ngayon, ang sea area na ito at isa pang yelo ang natitira. Gayunpaman, kung ang kayamanan ng Sun God Clan ay talagang nasa dalawang lugar na ito, mas malamang ang lugar na ito sa dagat. Maingat na naghanap siyang Xiao Tian, maingat na naramdaman ang bawat pulgada ng bahagi ng dagat. Habang hinahanap niyang Xiao Tian ang sea area na ito, nakita niya ang napakaraming bangkay na lumulutang sa dagat sa dikalayuan. Ang mga bangkay na ito ay natatakpan ng mga kaliskis at may gintong mga sungay sa kanilang mga ulo. Gumalaw ang puso niyang Xiao Tian at nagpatuloy siya upang suriin. Ang iyong Diyos Clan. Sa hula niya, ang mga taong ito ay Wanyo God Clan. Si Wanyo Beast King ang pinakamalakas sa larangan ng digmaan ng Wanyo, at ang kanyang mga inapo ay tinatawag na Wanyo God Clan ng lahat. Sa larangan ng digmaan ng Wanyo, ang Wanyo God Clan ay talagang ang pinakamalakas na angkan, kahit ang demonyong angkan ng Dragon Nest ay malayong maihahambing dito. May kasabihan sa Wanyo na mas mabuting pukawin ang 4 na banal na akademya kaysa sa Wanyo God Clan. Makikita na ang lahat ay natatakot sa Wanyo God Clan. Kapag nakikilahok sa Wanyo War, ang lahat ay pinakatakot na makaharap ang Wanyo God Clan. Kung makatagpo sila ng Wanyo God Clan, maiiwasan lang nila sila sa malayo at magtago. Kung sino man ang manggahas na patayin ang mga disipulo ng Wanyo God Clan, kung gayon sila ay talagang malapit ng mamatay, at sila ay magdurusa ng nakatutuwang paghihiganti mula sa Wanyo God Clan. Sa larangan ng digmaan ng Wanyo, walang makakatakas sa paghihiganti ng Wanyo God Clan. Ngunit ngayon, may pumatay sa napakaraming master ng Wanyo God Clan. Sino ang gumawa nito? Bagamat naguguluhan siyang Xiao Tian, hindi niya ito masyadong inisip at patuloy na hinanap ang kayamanan ng malakas na tao ng Sun God Clan. Hindi nagtagal pagkatapos niyang lumipad pasulong, naramdaman niya ang isang napakahinang paghihigpit sa kapangyarihan ng Diyos ng araw. Ang Sun God Power Restriction na ito ay nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng seabed. Naramdaman niyang Xiao Tian ang paghihigpit na ito, at agad na bumagsak sa ibabaw ng dagat kasama si Xiaobai at bumaba sa pinakamalalim na bahagi ng seabed. Gayunpaman, pagdating niya sa isang tiyak na lugar sa seabed, nakatagpo siya ng hindi nakikitang puwersa ng paghihigpit na hamarang sa kanya at kay Xiaobai. Ang di nakikitang paghihigpit na ito ay napakalakas na kahit na maraming mga santo sa tuktok ng ika-10 antas ay maaaring mahirapan itong pabulaanan. Tingnan mo ang libro. Siyang Xiao Tian ay nagdiin pasulong gamit ang isang kamay, at biglang, ang pattern ng gintong liwanag ay kumalat, at ang hindi nakikitang paghihigpit na ito ay nawala. Patuloy na bumaba sina Yang Xiao Tian at Xiaobai sa pinakamalalim na bahagi ng seabed. Sa wakas, pagdating nila sa pinakamalalim na bahagi ng seabed, nakita nila ang isang malaking palasyo na nakatayo sa pinakamalalim na bahagi ng seabed. Lumapag sina Yang Xiao Tian at Xiaobai sa harap ng palasyo. Ang 4 na salitang, Temple of the Sun, ay nakasulat sa gate ng palasyo. Templo ng Araw. Mukhang ito na ang kuwebang iniwan ng malakas na Sun God Clan. Dumating siyang Xiao Tian sa tarangkahan ng palasyo at nagsimulang maunawaan at pag-aralan ang pagbuo ng Sun God Clan sa itaas. Habang siyang Xiao Tian ay nauunawaan at pinag-aaralan ang pagbuo ng Sun God Clan ng palasyo, isang grupo ng mga master ang sumabog sa himpapawid mula sa malayo sa ibabaw ng dagat. Ang mga taong dumating ay ang mga master ng Wanyo God Clan. Nanguna sa grupo si Liao Kong, isang makapangyarihang ninuno ng Wanyo Divine Clan. Pagkarating ni Liao Kong sa pinangyarihan, tiningnan niya ang daan-daang bangkay ng mga disipulong Wanyo Shenzhou na lumulutang sa dagat, dumilim ang kanyang mukha, at puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Sino ang pumatay sa napakaraming disipulo ng aking Wanyo Shenzhou? Ang mga alagad na ito ay pinatay hindi pa matagal na ang nakalipas, ang mamamatay tao ay dapat na hindi nakatakas sa malayo. Sabi ng isa sa kanila sa malalim na boses. Sinabi ni Liao Kong sa pighati at galit, hanapin siya para sa akin, hanapin ang mamamatay tao, gusto ko siyang patayin. Pagkatapos, nagsimulang harangan ng lahat ang lugar ng dagat at maghanap. Nang ang lahat ay dumating sa langit sa itaas ng dagat kung saan naroon siyang Xiao Tian, sinuntok niyang Xiao Tian ang Sun Shenzhou Formation, at ang Sun Shenzhou Formation ay sumabog sa pulang ilaw. Kahit sa ibabaw ng dagat, makikita ang pulang ilaw ng seabed. May mga tao sa ilalim ng dagat.
Nang makita ito ni Liao Kong, agad siyang lamusong sa ilalim ng dagat kasama ang malalakas na lalaki ng Wanyo Shenzhou. Dahil sinira niyang Xiaotian ang hindi nakikitang pagbabawal sa seabed, hindi hinarangan si Liao Kong at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng nasa Wanyo Shenzhou ay dumating sa pinakamalalim na bahagi ng seabed. Sa sandaling dumating si Liao Kong at ang iba pa, sinuntok niyang Xiaotian ang forma sayo ng Sun God Clan at tuluyang sinira ito. Templo ng Araw. Nagulat si Liao Kong at ang iba pa nang makita ang apat na malalaking karakter sa tarangkahan ng palasyo, at pagkatapos ay naalala nila ang ilang mga sinaunang pangyayari. Kaya tumakas ang matandang si Zhao dito. Ngumisi si Liao Kong, at pagkatapos ay malamig niyang tinitigan siyang Xiaotian, "Anak, pinatay mo ba ang daan-daang mga disipulo ng aking Wanyo God Clan?" Naunawaan niyang Xiaotian na ang tinutukoy ng kabilang partido ay ang milyon-milyong mga disipulo ng Domain God Clan sa dagat. Gayunpaman, siyang Xiaotian ay masyadong tamad na makipagtalo. Kung tutuusin sa itsura ng kabilang partido, kahit sabihin niyang hindi, maniniwala pa rin ang kabilang partido na siya ang pumatay sa kanya. So what if it is? So what if it is not? Mahinahong sabi niyang Xiaotian. Oo nga, narinig ito ni Liao Kong at galit na sinabi, "Anak, pinatay mo ang daan-daang mga disipulo kong Wanyo Shenzhou, at nang ahas kang maging napakayabang." Malinaw, natukoy na niya na pinatay siya niyang Xiaotian. Aminin man ito niyang Xiaotian o hindi. Ancestor, napakadali para sa kanya na patayin ang batang ito ng ganito. Galit na sinabi ng isang alagad ni Wanyo Shenzhou, "Babunutan ko ang kanyang mga litid at balatan siya." Malinaw, kung siyang Xiaotian ay hindi bunutin at balatan, hindi ito magiging sapat para ilabas ang kanyang galit. Masyadong madali para sa kanya ang pagbunot ng kanyang mga litid at pagbabalat. Ikukulong ko ang kanyang kaluluwa ng buhay at susunugan ito ng apoy sa ilalim ng daan-daang taon. Sabi ng isa pang alagad ni Wanyo Shenzhou. Sunod-sunod na sigaw ng isang alagad ni Wanyo Shenzhou na galit na galit. Sinabi ni Liao Kong sa binata sa likod niya na kakasigaw lang na gusto niyang ikulong ang kaluluwa niyang Xiaotian, "Gawin mo, hulihin mo muna siya at putulin ang kanyang mga kamay." "Oo, ninuno," sabi ng binata, at pagkatapos ay humakbang pasulong, nang walang anumang kalokohan, at direktang hinawakan ang ulo niyang Xiaotian gamit ang isang kuko, "Anak, halika rito." Ang binatang ito ay isang pangsyam na antas ng master. Sa kanyang opinyon, hindi madali para sa kanya na makitungo kay Yang Xiaotian, isang pangalawang antas na master. Gayunpaman, nang naisip niya na siyang Xiaotian ay mahuhuli niya, nalaman niyang siyang Xiaotian ay nakatayo roon na hindi gumagalaw. Nabigla siya. Sa sandaling ito, biglang, isang puting liwanag ang dumaan, siya ay sumigaw, at nahulog sa lupa sa malayo, at nakita na ang kanyang mga kamay ay naputol. Nagulat ang lahat. Nagulat din si Liao Kong at tumingin kay Xiaobai sa tabi niyang Xiaotian. Kaagad pagkatapos, pinitik ni Xiaobai ang kanyang mga kuko, at nakita na ang binata mula sa Wanyo God Clan ay pinaalis at sumabog sa dulo ng dagat. May tunog sa simula, ngunit maya-maya ay walang tunog. Nagdilim ang mukha ni Liao Kong. "Hindi ko siya pinatay. Kung aalis ka ngayon, kaya kung magpanggap na walang nangyari," sabi niyang Xiaotian. Galit na tumawa si Liao Kong, "Pinatay mo ang mga disipulo ng Wanyo God Clan ko, at naglakas loob ka pa ring magsalita ng walang kaparirikan. Gusto kong makita ang lakas ng iyong puting aso." Pagkasabi noon ay bigla niyang sinuntok si Xiaobai. Gayunpaman, nang siya ay kumilos, biglang sumampal si Xiaobai gamit ang isang kuko, na direktang hinampas ang kamao ni Liao Kong at ang kanyang sarili sa lupa. Ang seabed ground ay yumanig, at ang buong dagat ay marahas na itinaas. Milyon-milyong malalaking alon ang hamampas sa kalangitan. Malamig na binawi ni Xiaobai ang kanyang mga kuko. Bagamat si Liao Kong ay ninuno ng Wanyo God Clan, isa lamang siyang santo sa ikatlong antas. Nang bawiin nito ang kanyang mga kuko, nakita nito na si Liao Kong ay ganap na nabugbog sa isang hugis tao na mitpay, na malalim na nakatatak sa ilalim ng dagat. Ang malamig na mga mata ni Xiaobai ay dumaan sa iba pang mga disipulo ng Wanyo God Clan. Ang mga mukha ng mga disipulo ng Wanyo God Clan ay nagbago ng husto. Sa sandaling iyon, walang nang ahas na gumalaw. Si Patriarch Liao Kong ang pinakamalakas sa kanila. Maging si Patriarch Liao Kong ay hindi nakayanan ang mga kuko ng maliit na puting asong ito, lalo pa ang mga ito. Sinulyapan niyang Xiaotian ang mga disipulo ng Wanyo God Clan at sinabing, "Magwala." Ang mga disipulo ng Wanyo God Clan ay tumakas sa gulat. Siyempre, bago tumakas, hindi nila nakalimutang kunin ang hugis tao na meat pie body ng kanilang Patriarch Liao Kong. Matapos tumakas ang mga disipulo ng Wanyo God Clan, pumasok sina Yang Xiaotian at Xiaobai sa Sun Temple. Pagpasok pa lang niya sa Sun Temple, naramdaman niya ang nagliliyab na kapangyarihan ng araw. "Nakita ko na isang malaking banal na bato ang nakalagay sa roof beam ng main hall ng Sun Temple. Ang nagliliyab na kapangyarihan ng araw ay inilabas mula sa banal na batong ito. Bato ng Diyos ng araw. Ang banal na bato sa kanyang harapan ay isang bihirang bagay sa ibabang mundo, ang bato ng Diyos ng araw." Nang makita ang Sun God Stone na ito, nagliwanag ang mga mata ni Yang Xiaotian. Sa Sun Temple na ito, mayroon ngang Sun God Stone na kailangan ng kanyang Sun God Body. Kahit na ang pangunahing bulwagan ay gumagamit ng Sun God Stone para sa pag-iilaw, kaya dapat mayroong maraming Sun God Stone sa Sun God Temple na ito. Kaagad, nagsimulang maghanap si Yang Xiaotian.
Sa oras na ito, ang mga disipulo ng Wanyu God Clan ay tuluyang nakatakas mula sa dagat kasama ang katawan ni Liao Kong. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Isang elder ng Wanyu God Clan ang tumingin sa katawan ng kanilang ninuno na si Liao Kong na may pangit na mukha. Pinatay niya ang daan-daang mga disipulo ng aking Wanyu God Clan, at ngayon ay pinatay niya ang aking ninuno ng Wanyu God Clan. Kahit na mamatay siya ng 10,000 beses, hindi ito sapat para tabyusan ang kanyang krimen. Ang isang ninuno ng Wanyu God Clan na isang santo ng unang antas ay nagsabi ng may pagkapuot, nag-uulat kami sa pinuno ng angkan at pinamumunuan ang hukbo na dumating. Pagkatapos, gumamit siya ng sulat para iulat ang bagay dito sa pinuno ng angkan ng Wanyu God Clan. Sa Sun God Temple, mabilis na nakahanap si Yang Xiaotian ng mas maraming Sun God Stones. Sa tulong ng Sun God Body, nakarating siya sa isang bakuran ng templo. Nang itulak niya ang pintuan ng patio ng templo, nakita niya na ang patio ay puno ng mga bato ng Sun God. Ang mga piraso ng Sun God Stones ay ikinalat sa lupa ng patio. Ang lupa ng bakuran na ito ay pawang sementadong may Sun God Stones, kahit libo-libo sa kanila. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bark. Napakaraming Sun God Stones ang hindi inaasahan ni Yang Xiaotian. Tumahol din si Xiaobai, na may masayang mukha, at tumakbo pa sa sahig na sementado ng Sun God Stones, gamulong-gulong, at nagsimulang maglaro doon. Tumawa si Yang Xiaotian. Pagkatapos maglaro ng ilang sandali si Xiaobai, tinipon ni Yang Xiaotian ang lahat ng Sun God Stone sa sahig. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paghahanap sa Sun God Fruit. Dumating si Yang Xiaotian sa silid ng alchemy at itinulak ang pinto ng silid ng alchemy. May nakita siyang pulang lang sa alchemy room na kitang-kita. Kunin ang pulang lang, binuksan ni Yang Xiaotian, at nakita ang isang lang na puno ng Sun God Fruits. Ang bawat Sun God Fruit ay sinuspinde sa lang tulad ng isang maliit na Sun Crystal. Ang malakas na kapangyarihan ng araw ay sumugod, na sinakal ang ilong ni Yang Xiaotian sa galit. Kung ito ay ibang tao, siya ay masasaktan ng malakas na kapangyarihan ng araw na ito, ngunit nasiyahan si Yang Xiaotian sa galit ng kapangyarihan ng araw. Dahil sa pamilyar na amoy na ito, namiss ito ni Yang Xiaotian. Mayroong kasing dami ng 4 o 5,000 Sun God Fruits sa loob nito. Kasama ang Sun God Stone, ito ay sapat na para sa Sun God Body ni Yang Xiaotian na mapabuti. Pagkatapos, nakakita si Yang Xiaotian ng space ring sa alchemy room. Nang buksan niya ito, nakita niya ang lahat ng uri ng bato ng Diyos sa loob. Kabilang sa mga ito, 12-dosenang mga bato ng Diyos ay napakakapansin-pansin. Wanyu God Stone. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang mga 12-dosenang God Stone na ito ay Wanyu God Stones. Sa 12-dosenang mga Wanyu God Stones na ito, kasama ang 12-dosenang nakuha niya sa Wanyu City dati, mayroong 100 piraso. Ang kanyang Wanyu Divine Body ay maaaring makalusot sa ikalawang antas. Bilang karagdagan sa mga banal na batong ito, mayroon ding isang libro sa singsing sa espasyo. Inilabas ni Yang Xiaotian ang libro at binasa ito. Ang aklat na ito ay iniwan ng malakas na Sun God Clan. Nag-record siya ng ilang mga bagay na nangyari nang pumasok siya sa larangan ng digmaan ng Wanyu at ilang mga bagay tungkol sa Sun God Clan. Malubhang nasugatan pala siya ng Wanyu God Clan at dito nagtago. Sa mga huling taon, ang mga salita ng malakas na Sun God Clan na ito ay nagpahayag ng walang katapusang ayaw. Sana maibalik ng taong papasok sa Sun Temple ang aking banal na katawan sa Sun God Tribe. Sa dulo ng libro, iniwan ng malakas na Sun God Tribe ang pangungusap na ito. Natagpuan ni Yang Xiaotian ang Divine Body ng Sun God Tribe Strongman at isang paraan para sa pagsasanay ng Sun God Body sa isang training room. Naka-crossleg ang kabilang partido doon. Kahit na siya ay patay na sa loob ng maraming taon, siya pa rin ang naglabas ng mahinang lakas ng araw. Huwag kang mag-alala, Senior, ibabalik ko ang iyong banal na katawan sa Sun God Tribe. Magalang na yumuko si Yang Xiaotian sa kabilang partido. Parang may naramdaman, ang banal na katawan ng malakas na Sun God Tribe ay kuminang. Maingat na inalis ni Yang Xiaotian ang banal na katawan ng kabilang partido at ang pamamaraan para sa pagsasanay ng Sun God Body, at pagkatapos ay hinanap muli ang bawat sulok ng Sun Temple. Nang walang mahanap, umalis sila ni Xiaobai sa Sun Temple. Upang maiwasan ang Sun Temple na sirain ng mga tao ng Wanyu God Tribe, kinuha lang ni Yang Xiaotian ang Sun Temple nang umalis siya, at walang iniwang brick o tile para sa mga tao ng Wanyu God Body. Kalahating araw pagkatapos umalis ni Yang Xiaotian at Xiaobai, ang hukbo ng Wanyu God Clan ay dumating sa isang malakas na puwersa at nagtungo sa ilalim ng dagat. Pagdating nila sa ilalim ng dagat, nakita nilang nakaalis na si Yang Xiaotian, at kahit ang Sun Temple ay inilayo na ni Yang Xiaotian. Natigilan ang isang grupo ng mga master ng Wanyu God Clan. Pati palasyo pinalayo, lupit talaga ang batang ito. Ang patriarch ng Wanyu God Clan ay pumunta sa langit sa itaas ng orihinal na Wanyu Temple na may malungkot na mukha, tumingin sa paligid, at sa isang kamay, kinuha niya ang isang nakakalat na solar power sa kanyang kamay. Gayunpaman, ito ay ilan lamang sa nakakalat na solar power, wala nang iba pa. Ikinalat niya ang mga solar power na ito, hanapin. Hanapin ang batang ito. Ang ninuno ng kanilang Wanyu God Clan ay natural na hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Hindi lamang siya maaaring mamatay ng walang kabuluhan, ngunit kailangan din niyang bayaran ang kabilang partido sa presyo ng dugo.
Ang kanilang Wanyu God clan ay kakapanganak pa lamang sa oras na ito, ngunit daan-daang mga disipulo ang pinatay ng isang tao, at maging ang ninuno ng Saint Realm ay pinatay. Hindi pa ito nangyari dati. Sa oras na ito, isang matandang ninuno ng Wanyu God clan ang humakbang at sinabi sa patriarch ng Wanyu God clan, Patriarch, maaari bang ang binatang ito ay siyang Xiaotian? Bagamat kakapanganak pa lang nila, hindi ibig sabihin na wala silang alam tungkol sa larangan ng digmaan ng Wanyu. Lalo na, lumaganap ang labanan sa lungsod ng Wanyu. Nagulat ang Wanyu Continent. Nang marinig nila na ang binatang ito ay maaaring siyang Xiaotian, lahat ng malalakas na lalaki ng Wanyu God clan ay huminahon. Maging ang patriarch ng Wanyu God clan ay bahagyang nagbago ng mukha. Kahit na siya siyang Xiaotian, ano? Galit na sinabi ng isang matandang ninuno ng Wanyu God clan, kahit sinong pumatay sa ating mga disipulong Wanyu God clan at sa ating mga ninuno ng Wanyu God clan, kailangan nilang magbayad ng kanilang buhay. Ngunit nalaman niya na nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang katahimikan sa paligid, at walang sinuman sa mga master ng Wanyu God clan ang pumalit sa kanyang mga salita. Maging ang patriarch ng Wanyu God clan ay tahimik. Kahit na ang pinakamayabang na tao ay alam kung gaano kahalaga ang Panginoon ng mga Wanyu. Ang Lord of 10,000 Realms ay hindi pinuno ng anumang tribo. Gaano man kalakas ang pinuno ng God Clan, ang 10,000 Realms God Clan ay magagarantiya na ang kabilang partido ay magbabayad ng mabigat na halaga. Gayunpaman, ang Lord of 10,000 Realms ay hindi kumakatawan sa pinuno ng isang tribo. Ang mga mata ng lahat ay nahulog sa pinuno ng 10,000 Realms God Clan. Ang pinuno ng 10,000 Realms God Clan ay tumingin sa dulo ng dagat at maluwag na sinabi din ni Haolong Xian na siyang Xiaotian ay naging Panginoon pa lang ng 10,000 Realms at hindi niya ganap na makontrol ang kapangyarihan ng 10,000 Realms. Hindi pa siya magagapi. Ibig sabihin, hindi na pababayaan ang usaping ito. Ngunit si Haolong Xian at ang iba pa ay mayroon na. Ang ninuno ng 10,000 Realms God Clan na ngayon lang nagsalita ay nag-alinlangan. Sinabi nga ni Haolong Xian na siyang Xiaotian ay hindi pa matatalo. Ngunit si Haolong Xian at ang kanyang daan-daang tao ay namatay pa rin sa labanan. Kahit na siyang Xiaotian ay hindi matatalo ngayon, siya ay lubhang nakakatakot. Siyang Xiaotian, na kumokontrol sa kapangyarihan ng 10,000 Realms, ay nakakatakot na sa isang napakalaking antas. Si Haolong Xian ay Haolong Xian. Ilang daang Haolong Xian lang, ngunit mayroon tayong 10 milyong malalakas na lalaki sa Wanyu God Clan. Sabi ng patriarch ng Wanyu God Clan. Pagkatapos ay sinabi niya, maaari ko pang sabihin sa iyo na ang Kaitian bloodline ng matandang ninuno ay nilinang hanggang sa punto ng pagbabago. Natuwa ang lahat ng marinig ito. Pagbabago ng bloodline. Kapag ang kapangyarihan ng bloodline ay nabago, ang kapangyarihan ng linya ng dugo ay maaaring ibigay sa sukdulan. At ang katawan ng matandang ninuno ay nilinang sa estado ng pagkakaisa ng langit at lupa. Muling sabi ng patriarch ng Wanyu God Clan. Sa pagsasalita nito, puno siya ng kumpiyansa. Oo naman, sa sandaling sinabi niya ito, ang lahat sa Wanyu God Clan ay mas nasa sabik. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaisa ng langit at lupa. Tingnan kung siyang Xiaotian ang binatang ito. Sinabi ng patriarch ng Wanyu God Clan sa lahat. Magalang na tumugon ang lahat sa Wanyu God Clan. Walang pagkakamali sa isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum. Pagkaalis niyang Xiaotian, pumunta siya sa isang open space, kinuha ang Sun Temple, pinu itong muli, at inukit ang Flying Formation at Time-Space Formation sa Sun Temple. Pagkatapos noon, pinalayas niya ang Sun Temple para lumipad, habang sila ni Xiaobai ay nagpractice sa loob ng Sun Temple. Sa ganitong paraan, maaari siyang magsanay habang naglalakbay. Hindi niya kailangang lumipad kasama si Xiaobai sa lahat ng oras. Medyo bongga ang paglipad sa puting aso sa lahat ng oras. Pero parang bongga rin ang pagmamaneho sa Sun Temple para direktang lumipad. Isinasaalang-alang na ang kapangyarihan ng araw ng Sun Temple ay puno ng pulang halo, inukit niyang Xiaotian ang isang porma sayon sa ibabaw ng Sun Temple upang harangan ang pulang halo. Unang binaligtad niyang Xiaotian ang paraan ng pagsasanay sa Sun God Body. Matapos basahin ito mula simula hanggang wakas, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ito. Matapos matiyak na kabisado na niya ito, binaliktad niya ito sa pangalawang pagkakataon. Sa pangalawang pagkakataon, ganap na niyang naintindihan ang pamamaraan. Inilagay niya ang Sun God Stone at ang 10,000 Realms God Stone sa paligid niya, lumunok ng Sun God Fruit, at sabay-sabay na inactivate ang Sun God Technique at 10,000 Realms God Technique. Biglang, ang kapangyarihan ng araw at ang kapangyarihan ng 10,000 Realms ay lumundag sa katawan niyang Xiaotian. Sa mga sumunod na araw, ang kapangyarihan ng araw at ang kapangyarihan ng 10,000 Realms sa paligid ng katawan niyang Xiaotian ay lalong lumakas. Nang ang Sun Temple ay lumilipad pasulong kasama siyang Xiaotian, isang malaking grupo ng mga tao ang biglang lumitaw sa kanilang harapan at hamarang sa daan patungo sa Sun Temple. Sila ang mga master ng 10,000 Realms God Clan. Ang pinuno ay ang patriarch ng 10,000 Realms God Clan. 10,000 mga master ng 10,000 Realms God Clan ang sabay-sabay na nag-activate ng kanilang blood power, na bumubuo ng nakakatakot na airwave. Ang templo ng araw ay bumangga sa alon ng hangin, na nagdulot ng kaguluhan.
Binuksan ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata. Tumayo si Xiaobai. Naramdaman ang kapangyarihan ng dugo ng mga master ng 10,000 Realms God Clan, lumabas si Yang Xiaotian sa main hall ng Sun Temple at lumabas kasama si Xiaobai. Nang makita ng pinuno ng Wanyu God Clan si Yang Xiaotian na lumalabas, naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, ngunit kanyang kamahalan ang ulo ng dragon. Hindi niya tinawag na Wanyu si Yang Xiaotian, kundi ang Dragon Head. Dahil sa larangan ng digmaan ng Wanyu, tinawag ng lahat ng mabangis na hayop ang kanilang ninuno, ang Wanyu Beast King, His Majesty the Wanyu. Anong problema? Mahina hong sinabi ni Yang Xiaotian nang makita niyang ang Wanyu God Clan ay dumating na may masamang intensyon. Ang pinuno ng Wanyu God Clan ay ngumiti at sinabi, sa totoo lang, ito ay walang kalakihan. Gusto ng ating mga ninuno na anyayahan ang kanyang kamahalan na ulo ng dragon sa Wanyu Beast King Hall upang maupo, at nais ng ating mga ninuno na marinig ang kanyang kamahalan na ulo ng dragon na ipaliwanag kung bakit niya pinatay ang daan-daang mga disipulo at ninuno ng aking Wanyu God Clan. Ipaliwanag kung bakit ko pinatay ang daan-daang disipulo ng Wanyu God Clan mo. Narinig ito ni Yang Xiaotian at umiling at ngumiti. Mukhang sanay na talaga ang Wanyu God Clan na maging overlord sa Wanyu Battlefield. Ngunit totoo rin na sa larangan ng digmaan ng Wanyu, ang utos ng Wanyu Beast King ay ang pinakamataas na utos ng imperial, at lahat ng mabangis na hayop ay dapat sumunod. Sumimangot ang Wanyu God Clan leader nang makita niyang umiiling si Yang Xiaotian at tumatawa. Patayin mo sila kung gusto mo. Kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo? Sinabi ni Yang Xiaotian, nakakatawa. Pagkatapos ay sinabi niya, sa susunod na maglakas loob kang hamarang sa daraanan ko, mamamatay ka. Pagkasabi nun, pinitik niya ang daliri niya. Biglang naramdaman ng pinuno ng Wanyu God Clan ang isang nakakatakot na puwersa na paparating. Gusto niyang gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan para lumaban, ngunit agad pa rin siyang na-eject. Binasag niya ang hukbo sa likod niya ng mabangis, at 10,000 mga Panginoon ang pinasabog na may malaking puwang. Maraming mga master ng Wanyu God Clan, tulad ng pinuno ng Wanyu God Clan, ang bumagsak sa malayong mga bundok. Nagpatuloy ang Dagandong. Ang mga master ng Wanyu God Clan ay natakot. Ang pinuno ng Wanyu God Clan ay pilit na bumangon mula sa mga guho at tumingin kay Yang Xiaotian ng may takot. Ang templo ng araw ay patuloy na lumipad pasulong, na gumugulong ng mabibigat na alon. Ang mga Wanyu God Clan masters na hamarang sa harapan ay hindi na nang ahas na pigilan pa ito, at napaatras sa gilid sa gulat. Ganun pa man, ang mga mabagal na umatras ay natangay din ng alon. Ang pinuno ng Wanyu God Clan ay tumingin sa papaalis na Sun Temple na may pangit na mukha. Clan leader, kamusta? Lumapit ang isang ninuno ng Wanyu God Clan at maingat na nagtanong. Ang mukha ng Wanyu God Clan ay maulap, at sa wakas ay nilunok niya ang galit sa kanyang puso, umiling, hindi nagsalita, kumuha ng tableta at nilamon ito. Malapit nang ipanganak ang Wanyu Heavenly Monument, bumalik muna tayo. Sabi ng pinuno ng Wanyu God Clan, pagkatapos ay tumingin sa direksyon kung saan umalis si Yang Xiaotian, at dinala ang Wanyu God Clan Masters pabalik sa Beast King Continent. Si Yang Xiaotian ang nagtulak sa Sun Temple para magpatuloy sa paglipad, nilamon ang Sun God Fruit sa Sun Temple at nagpatuloy sa pagsasanay. Sa pagpapatakbo ng Sun God Art at 10,000 Realms God Art, ang kapangyarihan ng araw at ang kapangyarihan ng 10,000 Realms ay lumutang palabas mula sa Sun God Stone at ang 10,000 Realms God Stone na inilagay sa paligid ng kanyang katawan at bumuhos sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Ang Sun God Body ni Yang Xiaotian at ang 10,000 Realms God Body ay makabuluhang napabuti. Kaya lang malayo pa ang dalawang katawan ng Diyos sa paglusot sa ikalawang antas. Sa araw na ito, nang si Yang Xiaotian ay nagsasanay ng gusto, biglang, ang mundo ay yumanig ng marahas, tulad noong isinilang ang Heaven and Earth Arena, ang espasyo ng mundo ay yumanig ng husto. Tumigil si Yang Xiaotian sa pagsasanay at gulat na tumingin sa dulo. Sa oras na ito, sa dulo ng kalangitan, isang haligi ng liwanag ang tumaas sa kalangitan at dumiretso sa kalangitan. Ang haligi ng liwanag na ito ay nagpapaliwanag sa paligid ng oras at espasyo. Nakita ng lahat ng malalakas na lalaki sa nakapaligid na kontinente ang haligi ng liwanag na ito. Sa hanay ng liwanag, mayroong isang malabong anino ng isang banal na monumento. Nang makita ang haligi ng liwanag na ito, ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng nakapalibot na mga kontinente ay tuwang-tuwa. Ito ay ang 10,000 Realms Heavenly Monument, ang 10,000 Realms Heavenly Monument ay isinilang na. Maraming mga master ang nasasabik at sumugod sa harap ng kontinente. Ang 10,000 Realms Heavenly Monument. Sinabi ni Yang Xiaotian, pagkatapos ay itabi ang Sun Temple at sumakay sa Xiaobai patungo sa direksyon kung saan ipinanganak ang 10,000 Realms Heavenly Monument. Ang 10,000 Realms Heavenly Monument ay isang lubhang mahiwagang monumento sa 10,000 Realms Battlefield. Sa loob ng 10,000 Realms Heavenly Monument, naroon ang Supreme Heavenly Dao Sword Shi, 80 milyong taon ng Divine Medicine, at kahit 70 milyong taon ng Divine Medicine. Nakuha pa ng ilang tao ang 10,000 Realms God Stone mula dito. Ang sinumang makakaunawa sa 10,000 Realms God Talisman sa 10,000 Realms Heavenly Monument ay makakakuha ng iba't ibang reward. Nang dumating si Yang Xiaotian sa harapan ng kontinente, ang liwanag ng 10,000 Realms Heavenly Monument ay naging mas maningning. Dahil ang 10,000 Realms Heavenly Monument ay kapareho ng 10,000 Realms City, tumatagal ng 100 araw para sa bawat kapanganakan,
napakaraming malalakas na tao sa mga nakapalibot na kontinente ang nag-aagawan upang sumugod sa 10,000 Realms Heavenly Monument sa pinakamabilis na bilis. Sa wakas, nakita ni na Yang Xiaotian at Xiaobai ang 10,000 Realms Heavenly Monument mula sa malayo. Ang Wanyu Chanbei ay nakatayo sa lupa sa harap nito, libu-libong talampakan ang taas. Maliwanag ang buong Chanbei, at sa katawan ng monumento ay may mga gintong simbolo ng Wanyu na banal. Ang mga banal na simbolo ng Wanyu na ito ay nasa buong Wanyu Chanbei, at mula sa malayo, nakabuo sila ng isang misteryosong pattern. Tila nakita ni Yang Xiaotian ang mahiwagang pattern na ito sa artifact ng kalawakan ni Hao Longxian. Binuksan niya ang space artifact ni Hao Longxian at naglabas ng isang bato. Nakita niya na ang pattern sa bato ay eksaktong pattern ng Wanyu Chanbei at itong mga banal na simbolo ng Wanyu. Naguguluhan si Yang Xiaotian. Ang batong ito ay walang alinlangan na bagay sa itaas na kaharian ni Hao Longxian. Paano magiging pareho ang pattern dito sa pattern sa Wanyu Chanbei? Dumating sina Yang Xiaotian at Xiaobai sa Wanyu Chanbei. Wui Kui Feit siya nibaw-ibaw. Gayunpaman, nang siya ay dumating, nakita niya na ang mga makapangyarihang tao na dumating ay nang ahas na tumayo sa malayo at pagmasdan ng Wanyu Chanbei, at walang sinuman ang nang ahas na lumapit at magmasid. Nakaramdam ng kakaiba si Yang Xiaotian. Habang naglalakad siya pasulong, biglang hinawakan ng isang binata si Yang Xiaotian, mamamatay ka ba? Natigilan si Yang Xiaotian. Sa tuwing isisilang ang 10,000 Realms Heavenly Monument, tanging ang mga disipulo ng 10,000 Realms God Clan lang ang kwalipikadong lumapit at umintindi. Ang iba ay hindi pinapayagang lumapit sa 10,000 Realms God Monument sa loob ng 1 milya. Sinabi ng binata, sa loob ng 1 milya ay isang restricted area. Ang sinumang maglakas loob na lumapit ay hahatulan ng kamatayan. Sumimangot si Yang Xiaotian, ito ba ang panuntunang itinakda ng 10,000 Realms God Clan? Paano ito naiiba sa Hao Longxian at sa kanyang grupo? Tumango ang binata at hininaan ang boses at sinabing, bagaman ang lahat ay hindi nasisiyahan, sino ang nang-ahas na tumutol? Sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya si Yang Xiaotian na patuloy na sumusulong. Matapos lapitan ang 10,000 Realms God Monument sa loob ng 1 milya, gumawa siya ng unang hakbang pasulong. Gulat na gulat ang binata at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil may ipinagbabawal na kapangyarihan sa ibabaw ng Wanyu Chanbei, mas malayo, mas mahirap intindihin, kaya nagpatuloy si Yang Xiaotian sa paglalakad patungo sa Wanyu Chanbei. Gayunpaman, habang patuloy na naglalakad sina Yang Xiaotian at Xiaobai patungo sa Wanyu Chanbei, isang tunog ng paglusob sa hangin ang nagmula sa malayo, at isang malaking grupo ng mga master ng Wanyu Shenzhou ang nakitang lumilipad patungo sa gilid na ito. Ang malaking grupong ito ng mga master ng Wanyu Shenzhou ay pinamunuan ng batang patriarch ng Wanyu Shenzhou. Ang batang patriarch ng Wanyu Shenzhou at iba pa ay nakakita ng isang taong naglalakad papunta sa restricted area ng Wanyu Shenbei mula sa malayo, at nagulat sila. Hindi ko inaasahan na may mga bagay pa rin na hindi alam kung paano mabuhay o mamatay, at maglakas loob na baliwalain ang mga patakaran ng ating Wanyu Shenzhou. Malamig na tumawa ang batang patriarch ng Wanyu Shenzhou, at pagkatapos ay binilisan niya. Ngunit pagkalapit, nakita ng isang matandang ninuno ng Wanyu God Clan ang likod ni Yang Xiaotian, nagbago ang kanyang mukha, at sinabi niya sa batang patriarch ng Wanyu God Clan, Yang Patriarch, mukhang si Yang Xiaotian. Ang batang patriarch ng Wanyu God Clan at iba pa ay natigilan. Hindi niya binago ang kanyang bilis at lumapag sa harap ni Yang Xiaotian kasama ang mga tao ng Wanyu God Clan. Ang batang patriarch ng Wanyu God Clan ay tumingin kay Yang Xiaotian at nagsabi, ikaw ba ang kanyang kamahalan ng Dragon Head? Bagamat tinawag niyang Dragon Head si Yang Xiaotian His Majesty, walang paggalang sa kanyang tono, ang mga patakaran ng ating Wanyu God Clan ay magpapatuloy na sana siya, ngunit sumabad si Yang Xiaotian at nagsabi, mula ngayon, ang lahat ng mga patakaran ng Wanyu God Clan ay hindi wasto. Ang aking mga patakaran ay ang mga patakaran. Pagkatapos ay sinabi niya, makinig ang lahat, pagkatapos ipanganak ang Wanyu Heavenly Monument, lahat ay kwalipikadong lumapit at umunawa. Ang batang patriarch ng Wanyu God Clan at isang grupo ng mga masters ng Wanyu God Clan ay mukhang pangit.